Tumudugo ang Rusya. Umabot na sa di pa nararanasang antas ang bilang ng mga kaswalti kung saan 10,000 sundalo ang inuuwi. Ang ilan ay nakabenda, ang iba ay nasa kabaong. Dati, hindi pinapansin na Pangulong Vladimir Putin at ng kanyang mga commander sa Kremlin ang mga bilang na iyon dahil lagi silang may bagong lalaking ipapalit sa mga nasawi. Ngayon, malaking problema ito dahil habang lumalaki ang mga kaswalti ng Rusya, bumababa ang kanilang pagre-recruit. Sa ilang buwang sunod-sunod, mas marami ang namatay at nasugatan kaysa gustong sumali sa mga Ruso, kaya napipilitan ang Kremlin sa mas desperadong hakbang para kontrolin ang krisis. Matagal na itong inaasahan. Mula simula ng digmaan, gumagamit na ang mga komandante ng Rusya ng padalos-dalos at mapaksayang taktika, ipinapadala ang sundalo sa labanan ng walang tamang paghahanda, pagsasanay o kagamitan. Para sa iba, ang espesyal na operasyong militar ay parang misyon ng pagpapakamatay. Dahil mas matindi ang paglaban ng Ukraine kaysa inaasahan ng Moscow, agad bumagsak sa labanan ang unang sundalong Ruso. Habang tumatagal ang digmaan, lalo itong lumalala. Nagbago ng estratehiya ang Kremlin para mabawasan ang nasisirang tangke at armored vehicles. Inutos nilang sumugod ang mga tropa sa posisyon ng Ukraine nang walang suportang nakabaluti. Di mabilang na pangkat ng kalalakihan ang mula noon ay ipinadala sa tiyak na kamatayan. Mga kapatid, ama at anak na lalaki, tinatrato na parang mga piraso lang ng karne. Itinatapon sa linya ng putukan ng mga komandanteng walang alam na patuloy na naniniwala na ang kanilang marahas na taktika ay magbubunga rin balang araw kahit may ilang taon ng ebidensyang nagpapakitang kabaligtaran nito. Samantala, patuloy na lumalakas ang Ukraine bawat taon at hindi na lang basta nagtatanggol sa mga pag-atake ng Russia. Aktibong hinahanap at sinisira ang kalaban, pinapahusay ang drone warfare at gumagawa ng mas malalaking, mas magaling at mas mapanirang sandata laban sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Kahit ang mga karaniwang tagamasid ay kitang-kita na ang palatandaan ng mangyayari. Ang hangal na estratehiya ng Rusya ay lubos na hindi kayang panatilihin sa pangmatagalan at panahon na lang ang hinihintay bago ang napakalalang antas ng mga kaswalti sa bansa ay maging labis na para tiisin. Noong Pebrero 2025, napansin ng Institute for the Study of War na hindi na sapat ang pagre-recruit ng bansa para matumbasan ang mga kaswalti nito. Mukhang hindi kayang mag-recruit ng kasalukuyang sistema ng pagbuo ng puwersa ng Rusya ng sapat na tao na kailangan ng militar ng Rusya para mapanatili ang kasalukuyang bilis ng kanilang opensibang operasyon. Nandun na lahat ng palatandaan. Hindi lang dahil napakalaking bilang ng mga sundalo ng Rusya ang nawawala, kundi marami ring ebidensya na hirap na ang bansa magdagdag ng miyembro sa militar. Halimbawa, nagsimula na ang mga lokal na awtoridad ng Rusya na magsagawa ng mas matindi at buwan-buwang kampanya para makahikayat ng mga bagong recruit habang tinaasan din ang mga minsanang bayad na ibinibigay sa kanila at sa kanilang pamilya kung pipiliin nilang sumali. Lumampas na ng husto ang mga bayad na iyon sa karaniwang sahod ng mga Ruso, malinaw na umaasa ang Kremlin na mas malaking pera ang sapat na insentibo para makahikayat ng mas marami. Nagpatupad din ang Ministro ng Depensa ng Rusya ng hakbang para baguhin ang batas at payagan ang may ilang sakit na sumali sa hukbo. Humingi pa ang bansa sa isa sa natitirang kaalyado nito, ang Hilagang Korea, na magpadala ng sundalo para tumulong sa pagpapalaya ng teritoryong Ruso na sinakop ng Ukraine sa Kursk. Dahil sa dami ng ebidensya, dapat sana ay nagbago ng taktika ang isang makatuwirang bansa para mabawasan ang kanilang mga nasasawi. Maaring itinigil na ng mga komander nito ang paulit-ulit na pagpapadala ng mga walang saysay at halos tiyak na kamatayang mga pagsalakay sa harapan. Halimbawa, nasanay nagbigay daan para mas maraming sundalong Ruso ang manatiling buhay, buo at handang lumaban muli sa ibang araw. Ngunit nitong mga huling taon, bihira nang ituring ang Rusya na makatuwirang bansa. Kahit tumataas ang bilang ng nasasawi lampas sa katanggap-tanggap, matigas pa rin silang nagpatuloy sa kanilang mga hangal at walang ingat na taktika. Dumarating ang mga bagong recruit sa unahan, ngunit agad silang pinapadala sa delikadong labanan at marami ang namamatay sa mga unang linggo ng serbisyo. Sa katunayan, noon panghuling bahagi ng 2024, ibinunyag ng mga nangungunang analista na ang karaniwang inaasahang buhay ng isang recruit ng Rusya ay nasa pagitan lamang ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Habang tumatagal, lalo itong umiikli. Malapit nang mabigo ang Rusya, makakuha ng sapat na sundalo pampalit sa mga kaswalti nito sa unahan. Dumating na ang sandaling iyon noong huling bahagi ng 2025 halos 4 na taon mula nang magsimula ang labanan.
Ayon sa mga ulat noong unang bahagi ng 2026, nagsimulang mawalan ang Rusya ng libu-libong sundalo na lampas sa kaya nilang i-recruit. Mahalaga ang sandaling ito sa digmaan, pero naghintay muna ang Ukraine kung insidente lang ito o simula ng bagong takbo ng mga pangyayari. Ang ikalawang posibilidad ang nangyari. Ganun pa rin ang pattern sa mga sumunod na buwan. Muling nangyari na mula huling 2025 hanggang unang 2026. Mas maraming sundalo ang nawala sa Russia kaysa sa kanilang na-recruit. Imposibleng makuha ang eksaktong bilang at iba-iba ang pagtataya depende sa pinagmulan. Ang I Want to Live Initiative, isang hotline ng Estado na itinatag sa Ukraine para tulungan ang mga sundalong Ruso na ligtas na sumuko, ay nagsabing mahigit 80,000 lang ang na-recruit ng Russia sa unang 3 buwan ng 2026. Samantala, ayon sa datos mula sa General Staff ng Ukraine at inuulit ng Institute for the Study of War, sa parehong panahon nagkaroon ng higit 85,000 na kaswalti ang Kremlin. Pinagtibay ito ng datos ni Hermanong mananaliksik Yanis Kluge na sinuri ang pagbabago sa pagre-recruit ng mga Ruso mula 2024. Ayon kay Kluge, kahit naging matatag ang 2024 at naabot at kung minsan ay nalalampasan pa ng Russia ang mga target nito sa pagre-recruit, bumaba na ang antas ng pagre-recruit sa 2025. Sa ilang buwan, bumaba ng 20% o higit pa ang bagong nare-recruit kumpara dati. Pagdating ng 2026, malinaw na ang pagkakaiba. Sa unang ilang buwan ng taong ito, humigit kumulang 800 sundalo lang kada araw ang nare-recruit ng Russia sa karaniwan. Pero sa unang quarter ng 2025, nakakakuha na sila ng 1,000 hanggang 1,200 kada araw. Dahil dito, ang I Want to Live at iba pang mga organisasyon ay nagtaya na malamang hindi maaabot ng Russia ang target nitong makapag-recruit ng 400 at 9,000 kontraktual na sundalo sa 2026 at hindi na rin ito nakakagulat. Maraming dahilan kung bakit hirap ang bansa makahanap ng mga taong handang pumirma ng kontratang maaaring magdulot ng kanilang kamatayan sa loob lang ng ilang linggo. Sa simula ng digmaan, hindi pa mahirap. Noon, umasa pa ang Russia sa propaganda para kumbinsihin ang tao na maayos ang espesyal na operasyong militar na ang mga taga-Ukraine ay hinihintay lang iligtas ng mga bayani ng Russia at matatapos agad ang operasyon. Maraming walang muwang at madaling malinlang na malalakas na lalaki ang naniwala sa mga kwento. Akala nila pwede silang sumali sa militar, kumita ng malaki para makatulong sa pamilya, magserbisyo sa front lines at pagkatapos ng pagsakop sa Kiev ay makakauwi na. Ngunit lumipas ang mga linggo, buwan at taon at mas lumitaw ang kasinungalingan ng Kremlin. Habang may handang lumaban, marami na ring nakakakita ng katotohanan. Alam nilang ang pagsang-ayon pumunta sa front lines ng Ukraine ay parang hatol sa kamatayan. Nakikita nilang hindi na nanalo ang Russia at malamang tumagal pa ng ilang taon ang digmaan. Dumadami na rin ang ayaw makisangkot. Habang tumatagal, lalong nahirapan ang mga recruiter ng Russia na hikayatin ang mga tao na sumali at lumaban, kaya naging desperado sila. Bukod sa pagtataas ng insentibo, gumamit din sila ng mas tusong taktika para maabot ang kwota nila. Humasok sila sa mga kulungan, halimbawa, at inalok ang mga bilanggo ng pagkakataong makalabas ng kanilang selda at mabura ang kanilang sentensya kung papayag silang magsilbi bilang sundalo sa loob ng 6 o 12 buwan. Nagsimula silang mag-recruit ng mga taong may malulubha o terminal na sakit, gaya ng HIV, tuberculosis o hepatitis C, na karaniwang hindi pinapayagang magsundalo. Pinapapirma nila sa kontrata ng militar ang mga taong may adiksyon sa alak at droga, kahit marami sa kanila ay hindi alam ang pinapasukan nila noon. Tinukot nila ang mga etnikong minorya at imigrante na ipapadeport kung di sasali sa hukbo at lalo pang pinresyur ang pinakamahihirap na komunidad sa buong bansa. Nilaloko at kinakalakal nila ang libu-libong lalaking taga-Africa para sumali sa digmaan gamit ang maling dahilan, kasinungalingan o peking pangako ng mataas na sahod para mapaalis sila sa kanilang bayan. Hindi pa rin sapat yon para mapunan ang mga nasawi. Mas marami pa ring nawawala sa Russia kaysa napapalitan, kaya lalo itong nagiging desperado. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang oras. Dati, tinarget ng Russian recruiters ang mahihirap, minorya, may sakit at mahina. Ngayon, nakatutok sila sa bagong grupo, kabataan.
Isang ulat ng CNN noong Abril 2026 ang nagbunyag ng malaking kampanya ng pagre-recruit na eksklusibong nakatuon sa mga estudyante at nagtapos sa universidad sa iba't ibang rehiyon ng Russia. Katulad ng ibang kampanya ng pagre-recruit noon, puno rin ito ng kasinungalingan. Halimbawa, matapos suriin ang maraming website ng mga universidad sa Russia, mga pahina sa social media at mga ulat mula sa lokal na media, pati na rin ang direktang pakikipag-usap sa mga estudyante mismo, natuklasan ng CNN na nangako ang mga recruiter ng Russia sa mga estudyante ng isang taong kontrata na may takdang panahon, pati na rin ang pagkakataong matuto ng mga high-tech na kasanayan nang hindi kinakailangang maglingkod malapit sa mga frontline. Malamang hindi ito totoo. Nagbabala ang mga eksperto na ang mga estudyanteng pumirma ay maaaring ipadala sa mga nakamamatay na sona sa unahan ng labanan anumang oras ng walang babala o paraan para tumutol. Nagsimula ang kampanya noong Enero, ilang buwan matapos ianunsyo ng Ministry of Defense ng Russia ang bagong sangay ng militar, ang Unmanned Systems Forces na nakatutok sa drone warfare. Makalipas ng kaunti, naglabas ang mga universidad sa Russia ng recruitment video, larawan at poster ng militar sa social media para himukin ang mga nagtapos na magpalista. May nag-imbita ng mga sundalo at veteranong Russian na nagtalumpati ng propaganda sa mga estudyante tungkol sa tinatawag na espesyal na operasyong militar. Isang independent news outlet sa Russia na tumutok sa mga usaping pang-estudyante ang nag-ulat na may hindi bababa sa 269 na universidad at kolehiyo sa Russia at sinakop na teritoryo ng Ukraine ang aktibong kasali sa kampanyang pagre-recruit. Kasama dito ang ilang pinakaprestihiyosong institusyon tulad ng St. Petersburg State University kung saan nag-aral si Putin at ang nangungunang paaralan ng economics sa Moscow na nagdaos ng Unmanned Systems Festival noong Pebrero. Sa mga larawan, video at posts sa social media, kitang-kita na para sa mas batang henerasyon ang marketing campaign na ito. Halimbawa, may video ng batang lalaking Ruso na naglalaro ng video games sa kwarto habang may voiceover na nagsasabing sinabihan kang sinasayang lang ang oras mo sa video games. Pagkatapos, nagiging drone operator ang gamer habang nagpapatuloy ang narasyon. Ngunit may isang lugar na mahalaga ang iyong karanasan. Simple pero epektibong marketing strategy ito at madalas lumalabas ang video game theme sa iba pang marketing materials. May video mula Plekhanov, Russian University of Economics sa Volgograd na nagpapakita ng split screen, gamer sa isang side, drone operator sa kabila na may caption na pamili ng tamang skin. Ang ilang recruitment posts ay malinaw pang nagsasaad na bibigyan ng prioridad ang mga gamer sa proseso ng aplikasyon. Napakalaking pressure nito para sa mga kabataan, marami sa kanila ay nag-iisip pa kung ano ang susunod nilang hakbang sa buhay at kulang sa gabay, direksyon o mga huwaran na makakatulong sa kanila na pumili ng tamang landas. Para sa iba, tila pagtataksil ang kampanyang ito dahil mismong mga institusyong inaasahan nilang magturo ay nagtutulak sa kanila na isugal ang kanilang buhay. Isang estudyante ang naglahad ng kanyang saloobin tungkol dito sa CNN. Sobrang laki ng pressure sa mga estudyante. Siyempre, paulit-ulit na naririnig ang panawagan na sumali sa SMO ay talagang hindi kaaya-aya. Mas masakit maramdaman na ginagawa ng universidad ang lahat para maipadala ka sa digmaan. Isiniwalat ng isa pang estudyante na pinangakuan ang mga dumalo sa recruitment ng maraming benepisyo gaya ng pagbabayad ng utang sa pag-aaral, pribilehiyo at isang taong serbisyo lang sa likuran malayo sa labanan. Walang duda, isa ito sa pinakamaingat na planadong kampanya ng pagre-recruit sa digmaan. Ang Ministeryo ng Depensa ng Rusya bilang isa sa pinakamataas na otoridad ang nagpasya kung paano ito isasagawa. Sabi ng abogado militar ng Rusya na si Artem Kliger, naglabas ang MOD ng malinaw na tagubilin sa mga universidad kung sino ang pupuntiryahin at paano kukunin ang kanilang atensyon. Ayon sa ministeryo, dapat hikayatin ang parehong lalaki at babaeng estudyante. Dapat ding ipaliwanag ng mga universidad na ang sasali ay magkakaroon ng kakaibang kaalaman at kasanayan at mas mababa ang panganib na mapailalim sa putok ng kaaway kaysa sa karaniwang sundalo. Inutos din nito ang pagbibigay ng malaking insentibong pinansyal na may minimum na 400,000 rubles o halos $5,000. May ilang universidad tulad ng St. Petersburg State na nag-aalok ng isang beses na bayad na humigit kumulang $10,000 at batayang taunang sahod na halos $70,000. Napansin ni Kliger na pera lang siguro ang totoong bahagi ng kampanyang ito. Lahat ng iba pa ay kasinungalingan. Isa lang itong kontrata sa hukbong Ruso na walang tagdang panahon o espesyal na kondisyon.
Hindi nabanggit ng mga patalastas ang isang mahalagang katotohanan. Hindi kailanman formal na binawi ni Putin ang kautusan ng bahagyang mobilisasyon na nilagdaan niya noong Setyembre 2022. Pinago ng kautusang iyon ang kalagayan ng mga bagong recruit ng militar ng Russia na nag-uutos na ang bagong kontrata ay epektibo hanggang matapos ang bahagyang mobilisasyon. Hindi pa tapos ang panahong iyon, kaya sakop pa rin ng kautusan ang mga pumipirma ng kontrata ngayon. Ibig sabihin, walang kontratang nakatakda sa isang taon. Ang mga kabataang mahuhulog sa patibong na ito ay hindi lang maglalaan ng isang taon sa labanan, naglalaro ng drone na parang video game bago ligtas na makauwi sa pamilya. Mabibitag sila roon at maaaring manatili hanggang mamatay o maging sobrang sugatan para lumaban pa. Lalong lumalala ang sitwasyon. Ang pangahong ilalayo ang mga estudyanteng nire-recruit sa labanan ay wala ring batayan sa tunay na batas. Tulad ng sinabi ni Gregorio Sverdlin, operator ng anti-war charity na Get Lost, pagkapirma ng tao sa kontrata, literal na siyang alipin ng Ministry of Defense. Pwede siyang ipadala ng Ministry of Defense sa kahit anong unit na kailangan, wala kang pagpipilian. Magandang balita, maraming estudyante ang may sapat na kaalaman para maintindihan na hindi matalinong sumali sa digmaang ito. Lahat ng estudyanteng nakausap ng CNN ay hindi nagtitiwala sa propaganda ng Kremlin. Sinabi ng isa na wala sa kanyang mga kaklase o kaibigan ang nag-iisip na pumirma ng kontrata kahit mahirap ang kanilang kalagayang pinansyal. May isa pang hindi kumbinsido at hinikayat ang mga kaklase na maintindihan na palilinlang lang ito. Pero hindi ibig sabihin nito na tiyak mabibigo ang kampanya. Maaring hindi nito mapunan ang humihinang hanay ng mga Ruso, pero sapat pa rin ito para mahikayat ang ilan sa mga estudyanteng madaling malinlang, malito o nahihirapan na pumirma sa kontrata. Sa katunayan, mukhang may ilang unibersidad na aktibong itinututok ang kanilang mga recruitment efforts sa mga estudyanteng pinakananganganib na bumagsak sa kanilang mga kurso. Isang estudyante ang nagkwento na tinawag siya at mga kaklase sa pagpupulong para sa mga nahuhuli sa pag-aaral, kung saan hinikayat silang sumali sa militar. May nagkwento ring muntik mapatalsik ng unibersidad ang isang katlo ng grupo namin at pinilit silang agad pumirma ng kontrata para manatili. May ilang unibersidad na gumagamit ng tusong paraan para maabot ang quota sa pagre-recruit. May mga ulat na ang ilan, halimbawa, ay pinaikli ang mga deadline para sa mga estudyante na tapusin at isumite ang kanilang mga requirements sa kurso na nagiging dahilan para mas mahirapan silang pumasa sa kanilang mga klase gamit ang mga gradoong kailangan nila. Malinaw ang lohika. Gawing mahirap pumasa para dumami ang bumabagsak at ang mga stressed na estudyante ay mas madaling mapilitang magpalista. May isang estudyante na nagsabi na ang mga staff sa isang universidad ay hinahanap ang mga first year na estudyante na may mga problema sa mental health o yung mga nahihirapan makibagay at sila ang particular na tinatarget. Iniimbitahan ng mga estudyanteng ito sa personal na usapan at inaalok ng trabaho sa militar para makapasa sa kurso at maiwasan ang utang. Ito ay nakakagulat na kwento ng malinaw na emosyonal na pang-aabuso. Ang mga universidad ay mga lugar kung saan kinakalinga ang mga tao, natututo sila at nakukuha nila ang kinakailangang kaalaman at kasanayan para lumabas at tuparin ang kanilang mga pangarap o maging kapaki-pakinabang na mga miyembro ng lipunan. Ang mga universidad ay aktibong bumabaling laban sa sarili nilang mga estudyante at malupit na sinasamantala ang kanilang mga takot at stress para suportahan ang makinang pandigma ng Kremlin. Sabi nga ng isang estudyante, hindi ko inakalang poprotektahan ko ang mga kaibigan ko laban sa minamahal kong universidad. Pero ganyan ang Russia ni Putin ngayon. Isang lugar kung saan tinatrato ang mga tao na parang hayop, kung saan ang mga sundalo ay itinuturing na parang karne lang, at kung saan pati mga kabataan na may mahaba pang buhay sa inaharap ay walang awang pinupuntirya sa mga lugar na dapat sana ay pinakaligtas para sa kanila. At lahat ng ito ay dahil ang hukbong Ruso ay nasa pinakamahinang kalagayan nito ngayon. Ang huling araw ng diktadura ay madalas magkakatulad. Dahil sa paranoia at ilusyon, ang diktador ay lumalaban sa sarili niyang mga tao. Ang dating mga tagapayo ay nagiging kaaway habang ginagawa ng diktador ang lahat para manatili sa kapangyarihan. Si Putin ay kasalukuyang nasa mga huling paghihingalo ng isang diktador. Bumagsak ang Russian Defense Ministry habang pinupurga ni Putin ang matataas na opisyal para pagtakpan ang kanyang mga pagkabigo. May ginagawa si Pangulong Putin na kasuklam-suklam laban sa sarili niyang militar. Ang 26 na taong pamumuno ay unti-unting nabubuwag. Noong Abril, 10 iniulat ng Moscow Times na hinatulan ng 11
Nataong kulong ang dating Deputy Defense Minister ng Russia na si Pavel Popov dahil sa kasong korupsyon. Hinatulan ng military court si Popov na naglingkod mula Nobyembre 2013 hanggang Hunyo 2024 at inaresto dahil sa umano'y pagbabalasa ng Russia sa buong militar. Kasama sa mga kaso laban kay Popov ang pandaraya, pamemeke, ilegal na pagmamayari ng armas, panunuhol, at abuso sa kapangyarihan na nagsimula dahil nadiskubre ang sabwatan ni Popov. Ginamit ang pondo para sa sariling pribadong ari-arian imbes na sa pagpapaunlad ng Russian Patriot Park. Ano ang ngayon? Tinanggal lang ni Putin ang isang tiwaling opisyal sa Russia na marami naman sila. Walang ibang ibig sabihin kundi inalis niya ang isang taong di dapat nandoon. Ganun lang ang itsura sa labas, pero mas magulo ang totoong dahilan ng pagkakakulong ni Popov. Si Popov ay isang matatag na kaalyado ng dating Russian Defense Minister na si Sergei Shoigu, at ang pagkakakulong niya ay hindi ito nakahiwalay na insidente. Sa mga nakaraang taon, naglunsad si Putin ng malawakang paglilinis sa Defense Ministry ng Russia na nagdulot ng sunod-sunod na investigasyong kriminal para alisin ang mga arkitekto ng digmaan laban sa Ukraine. Ginagamit ni Putin ang Russian FSB para habulin ang mga matataas na opisyal ng Defense Ministry sa anumang kasong sa tingin niya ay uubra. Ipinakikita ito bilang kampanya kontra korupsyon. Ang totoo, ito ay dahil paranoid si Putin na pabagsakin ang sinumang posibleng magbunyag ng kanyang pagiging bigong lider militar. Nagsimula ang lahat noong Mayo 12, 2024. Iyan ang petsang pinili ni Putin para tanggalin si Shoigu sa kanyang posisyon bilang kalihim ng depensa. Mas nakaligtas si Shoigu sa pagwasiwas ng palakol ni Putin kumpara sa mga sumunod pa sa kanya. Ginawang pinuno ng Security Council ng Rusya. Ngunit habang itinataboy ang dating ministro ng depensa mula sa isang mahalagang posisyon, ang mga naglingkod sa ilalim niya ay tuluyang tinanggal dahil isang buong ministeryo ang binuwag sa utos ni Putin. Kasunod na tinanggal si Yuri Kuznetsov. 2 araw matapos bumagsak si Shoigu, inaresto si Kuznetsov. Pinuno ng pangunahing direktorating tauhan ng Ministryo ng Depensa ng Rusya dahil sa kasong korupsyon. Natagpuan umano sa bahay niya ang $1 milyong na cash at iba pang mahahalagang bagay na ayon sa mga autoridad ng Russia ay suhol na tinanggap ni Kuznetsov mula sa isang komersyal na entidad kapalit ng hindi tinukoy na pabor, ayon kay Svetlana Petrenko, tagapagsalita ng Komite ng Investigasyon sa social media noong araw ng pag-aresto. Iyan na siguro ang pinakalabong pahayag na maaaring gawin. At ang pag-aresto sa mga matataas na opisyal dahil sa mga kasong korupsyon ay naging gawain na paulit-ulit na ginawa ni Putin. At sa bawat pagkakataon ay tinatarget ang mga taong bahagi ng panloob na bilog ni Shoigu. Hindi pa rin natin alam kung ano nangyari kay Kuznetsov, sa totoo lang. Walang anunsyo sa pagkakakulong niya. May mga usap-usapan sa dating kaalyado ni Shoigu. Ngunit, malapit nang bumagsak ang palakol ni Putin. Ngayon, si Vadim Shimarin, pinuno ng Communications Directorate ng Defense Ministry, ang naapektuhan. Mulay, nakikita natin ang pamilyar na kwento. Ayon sa mga autoridad ng Russia, tumanggap si Shimarin ng halos $450,000 na suhol mula 2019 hanggang 2023. Umano'y mula sa isang pabrika ng kagamitang pangkomunikasyon. Ayon sa aligasyon, dahil sa suhulan, nakakuha ng malalaking kontrata sa estado ang pabrika. Itinuloy ng grupo ni Putin ang kaso at nahatulan si Shimarin ng 7 taong kulong noong Abril 2025. Bago pa siya pusasan at ilayo, marami nang gumagsak na domino sa Ministeryo ng Depensa. Sunod na natanggal ay si Dmitry Bulgakov. Matapos sibakin si Dmitry Bulgakov bilang Deputy Defense Minister ng Russia noong Setyembre 2022. Maagang tinutukan ni Putin ang ministro, ngunit nakuha niya lang ito noong Hulyo 2024. Doon formal na inaresto si Bulgakov na 15 taon nang namamahala sa logistics ng militar ng Russia. Ipinahayag ang iba pang malabong kasong katiwalian at si Bulgakov ay ikinulong sa bilangguan ng Lefortovo sa Russia habang hinihintay ang paglilitis. Hindi na natin narinig ang tungkol sa taong yon mula noon. Si Bulgakov ang namahala sa logistics ng Russia noong sinimula ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine. Kaya maaring ang kanyang pagkakaresto ay parusa dahil sa kabiguan ng Russia na tapusin agad ang espesyal na operasyong militar na inakala ni Putin na magiging madali lang sa Ukraine. Hindi natin alam, tulad kay Kuznetsov. Walang pahayag ang Russia tungkol sa nangyari kay Bulgakov matapos ang kanyang pagkakaresto. Sa ngayon, unti-unti nang lumilinaw ang larawan.
Matapos mabigo ang militar ng Russia na wasakin ang Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo, gaya ng inaasahan ni Putin noong una, nagsimulang maghinala at maghanap ng masisisi ang lider ng Russia. Bakit nabigo ang pananako? At paano ito nauwi sa matagal na labanan? Imbes maghanap ng sagot, inutusan ni Putin na ipadakip ang mga itinuturing niyang may sala sa kabiguan. Kadalasan gamit ang malabong kasong katiwalian. Lahat ng lalaking ito ay kaalyado ng dating paboritong si Shoigu at marami pang susunod. Sumunod si Yuri Sadovienko, isa pang Deputy Defense Minister ng Russia na tinanggal sa posisyon noong Mayo 2024 ilang araw matapos mailipat si Shoigu mula sa Defense Ministry. Akala ng marami, natapos na ang kwento ni Sadovienko. Hindi siya tulad ng iba niyang kababayan na naaresto sa korupsyon. Naglaho si Sadovienko hanggang lumabas ang balita tungkol sa dating Deputy Defense Minister noong Disyembre 2025. Patay na si Sadovienko, biktima umano ng sakit sa puso sa edad na 57. Kasama na si Sadovienko sa team ni Shoigu simula 1900, naraan 74 ayon sa UNN, at sabay siyang umangat sa ranggo ng pamahalaang Ruso kasabay ng kanyang mentor at pinuno. Naging deputy siya ni Shoigu ng 11 taon bago tanggalin. At ginawaran pa siya ni Putin ng mga parangal, kabilang ang Merit to the Fatherland Decree. Malungkot na wakas para sa bayani ng Rusya marahil. O isa na namang kaso ito ng Russian Death Syndrome na kumitil sa isa na namang kaalyado ni Shoigu. Pumanaw si Sadovienko nung Pasko dahil sa isang kondisyong tila walang nakaalam na mayroon siya. Nakagugulat ito. At tulad ng ibang dating opisyal ng depensa na ipinahuli ni Putin, hindi rin masyadong napag-usapan si Sadovienko matapos siyang pumanaw. Maraming misteryosong nangyari sa kanya lampas sa unang ulat. Kaya parang napakalabong nagkataon lang na mamatay ang isang napakalapit na kaalyado ni Shoigu kasabay ng pag-aresto sa marami pang iba pang dating kaalyado ni Shoigu. Bagamat haka-haka, hindi may kakailang ang pagkamatay niya ay tugma sa pattern ni Putin ng pag-aalis sa pinakamaraming opisyal na nagsilbi sa ilalim ng dati niyang ministro ng depensa hanggat maaari. Baka may dahilan ito. Malalaman din natin kung anong posibleng dahilan niyan sa lalong madaling panahon. Sa pagitan ng pagtanggal kay Sadovienko at pagkakulong ni Popov, may iba pang nabiktima ni Putin. Si Vladimir Shesterov, dating pinuno sa inobasyon ng Russian Defense Ministry, ay hinatulan ng 6 na taong kulong dahil sa pandaraya at paglustay noong Hulyo 2025. Ilang linggo lang bago nito, nabilanggo rin si Timur Ivanov, isa pang Deputy Defense Minister na pumalit kay Sadovienko, ngunit natanggal makalipas ang 1 buwan. Ang sentensya niya ay 13 taon dahil sa panunuhol at paglustay. Sinundan siya ni Ruslan Sakhilov bilang Deputy Defense Minister at kalaunan hanggang sa kulungan. Noong Marso 5, 2026 kinasuhan si Sakhalov ng, hulaan mo, paglustay ng pondo. At may dagdag pang kaso ng money laundering. Ilang beses na nating nasaksihan ang parehong kwento sa Ministry of Defense ng Russia nitong 2 taon. Si Popov ang pinakabago lamang sa mahabang hanay ng mga kaalyado ni Shoigu na napunta sa maling panig ni Putin. At least alam natin ang nangyari sa kanya. Wala namang balita sa 2 sa 7 pang ministro na pinaaresto o baka binigyan ni Putin ng sudden Russian death syndrome. Tungkol naman sa kung bakit nangyari lahat ito, may 2 posibleng dahilan. Isa rito ang korupsyong sinasabi ni Putin na umiiral. Maaring pinili ng leader ng Russia na magdudot ng kaguluhan sa sangay ng gobyerno na dapat niyang patatagin habang nakikidigma sa Ukraine at nilalayang tanggalin ang mga nagnanakaw na opisyal. Pero maaring may isa pang dahilan. At ang dahilan na iyon ay nagbabago ng lahat tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang sunod-sunod na pag-aresto. Bago natin talakayin yan, nanonood ka ng programang pangmilitar. At dinadala namin sa inyo ang mga kwento sa likod ng mga balita. Kung gusto mong makakita pa ng iba, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel. Pag-ususapan natin ang korupsyon na ginamit ni Putin at FSB bilang dahilan ng mga pag-aresto. Sabi ni John Hardy, Deputy Director ng Russia Program sa Foundation for the Defense of Democracies, ang dahilan kung bakit nalagay sa alanganin ang napakaraming kaalyado ni Shoigu ay mas may kinalaman sa tunggalian ng mga sanggay o ahensya kaysa sa sinasabing korupsyon. Pinuna ni Shoigu ang industriya ng depensa dahil sa kakulangan ng supply para sa militar, ayon kay Hardy. Dagdag pa niya, kahit malaki ang pananagutan nito sa kabiguan ng unang yugto ng pananakop, tila nailipat ng FSB ang sisi. Maaring ito'y kaso ng isang ahensyang inuunang pabagsakin ang isa pang ahensya bago pa nito mapabagsak ang nauna. Upang mapanatili ang suporta ni Putin, inako ng FSB ang papel ng paglilinis ng katiwalian sa militar ng Russia. At nagkataon namang karamihan sa mga itinuturong tiwali ay dating mga opisyal ng Defense Ministry na kaalyado ni Sergei Shoigu. Natalo ang dating Defense Minister ni Putin dahil sa mga galaw
na parang sa Game of Thrones. Para kay Putin, napaka-kombinyente nito dahil siya ang presidente ng Russia. Nabati ko si Putin, pangunahing muha ng pananakop sa Ukraine dahil tumagal ng mahigit 2 taon ng digmaan bago niya nilinis ang Defense Ministry. Tiyak na nagalit si Putin sa kabiguan ng espesyal na operasyong militar para sakupin ang Ukraine. Ngunit alam din niyang dumarami ang galit sa Russia dahil dito. Napilitan ng Kremlin sa hindi popular na partial mobilization habang nagtitiis ang militar ng Russia ng libu-libong kaswaltiying hindi sana mangyayari. Para kay Putin, ang paglilinis ay paraan para ilipat ang sisi, gaya ng ginawa ng FSB sa Ministry of Defense. Sa pagtanggal ng mga mataas na opisyal, mukhang kumikilo si Putin para ayusin ang sitwasyon ng Russia sa Ukraine. Nababawasan ng pagkadismaya kapwa sa mga mamamayan ng Russia at sa loob ng militar ng Russia dahil may papakita ni Putin at masasabi niyang, "Tingnan ninyo, tinanggal ko na ang mga naging dahilan ng pagkabigo." Ngayon, maaaring mapatuloy ang Russia patungo sa tagumpay. Ito ay pinakababang anyo ng populismo dahil handang gawing scapegoat ni Putin ang kahit sino para hindi siya ang sisihin. Ang takot na dulot ng paglilinis sa mga mataas na opisyal ng Russia ay parang bonus dahil naipapakita ni Putin na kahit sinong pumalpak ay aalisin kahit gawa-gawa lang ang paratang. Hindi dapat kalimutan na planado na mula simula ang mga kasong korupsyon laban sa mga tauhan ni Putin. Tulad ng binanggit ng Center for European Policy Analysis o CIPA, ang Russia ni Putin, katulad ng sistemang Soviet na pinagmula niya, ay nakabatay sa isang sistema na nagpapahintulot sa mga malalapit sa kanya na magbulsa ng pinakamaraming pera hanggat maaari. Isa itong taktika para matiyak ang katapatan. Pinayaman ni Putin ang mga tao para sumunod sila sa kanya. Ipinapakita ng pagbuwag sa Ministeryo ng Depensa ng Russia na hindi patas ang katapatan. Kapag gusto ni Putin na alisin ka, sisiguraduhin niyang ikaw ang lalabas na may sala gamit pa ang ipinasa niya sa iyo. Tapos, bibitayin ka. Si Putin ay patuloy na mamumuhay sa ilusyon na hindi niya kasalanan ang mga pagkabigo ng Russia sa Ukraine. Ito ang loikal na paliwanag. Ginamit ni Putin ang korupsyon na siya rin ang napalaganap para ibaling ang sisi ng kanyang mga pagkabigo sa iba. Gayunpaman, hindi natin dapat balewalain ang paglilinis sa Ministry of Defense ay nakafocus sa mga kaalyado ni dating Defense Minister Shoigu na inalis din matapos ang matagal niyang pamumuno. Malamang, hindi ito nagkataon lang. Posibleng may mas malalim na dahilan kung bakit pinupunti rin ni Putin ang ilang ministro na iniaresto o namamatay sa pagpalya ng puso. Si Shoigu, dating kaalyado ni Putin, maaaring hindi na niya kaalyado ngayon. Lahat ng nakita natin itong mga taon ay maaring paraan ni Putin para pahinain ng baseng sumusuporta sa isang taong maaring humamon sa kanyang otoridad. May chismis na si Shoigu ay gustong bumaligtad kay Putin mula Hunyo, 2022 pa. Pumasok dito si Daniel Hoffman, dating opisyal ng CIA, na nagsabing maaring may banta kay Putin mula sa mga matataas niyang aide na dismayado sa desisyong salakayin ng Ukraine at inis na sa kanila isinisi ang kabiguan. Ayon kay Hoffman, may 3 malapit kay Putin na maaring banta sa kanya. Ang hepe ng Kremlin Security Council na si Nikolai Patrushev, si Alexander Bortnikov ng Federal Security Service, at si Sergei Shoigu. Ang 2 unang lalaking binanggit ni Hoffman ay pinapaboran pa rin ni Putin sa ngayon. Napilitang umurong si Shoigu sa pwesto bilang Defense Minister habang pinupuntirya ng isa-isa ang kanyang mga deputy at aide. Marahil ay may punto si Hoffman. Pagkatapos ng lahat, noong ika-10 ng Marso, may mga spekulasyon na ang kaguluhang nangyayari sa Russia noon ay may kinalaman kay Shoigu. Ayon sa VCHK OGPU Telegram channel na konektado sa Kremlin, ang pagkawala ng internet at mga restriksyon sa Moscow noong unang bahagi ng Marso ay hindi aksidente. Ikinabit ang mga ito sa ilang mahahalagang pasilidad ng mga alagad ng batas at militar, kasabay ng pag-aresto sa ilang kaalyado ni Shoigu. Ayon sa Telegram channel, nantugma ang pagbabalik ng internet sa pag-aresto kay Ruslan Sakhalov, ayon sa isang di pinangalanang source. Maaring si Shoigu ang susunod kay Sakhalov dahil ayon sa source, malaki pa rin ang impluwensya niya sa pinakamataas na kapangyarihan, espesyal na serbisyo at Ministeryo ng Depensa. Kasabay ng mga kaguluhan noong Marso, may balitang sinusubukan ni Shoigu na maglunsad ng kudeta laban sa Russia. Hindi malinaw kung may anumang konkretong basehan ang mga bulong-bulungang yon. Tungkol naman kay Shoigu, maaring sapat pa ang kanyang impluwensya para makaiwas sa gulo sa ngayon. Ngunit unti-unti itong humihina sa bawat pag-aresto na inuutos ni Putin. Unti-unti at tiyak, nawawala ang mga sumuporta at sumunod kay Shoigu sa Ministeryo ng Depensa ng Russia. Sa lalong madaling panahon, si Shoigu na lang ang matitira. Malalaman niya kung si Putin ay nagtatanggal ng tao para protektahan siya
o inaalis ang pundasyon ni Shoigu bilang paghahanda sa pag-alis ng dating kaalyado dahil sa korupsyon. Walang ebidensya ng kudeta ni Shoigu, pero kumikilos si Putin na parang naniniwala siyang may darating na tangkang magpatalsik sa kanya. Ito ang paranoia na binanggit natin sa simula ng video. Isang diktador na matagal nang nagtatayo ng komplikadong sistema ng korupsyon at wad na mga alyansa sa paligid niya, ay ngayon nakikita niyang unti-unting nasisira ang lahat ng kanyang itinayo. At ito ay dahil sa kanyang mga pagkabigo sa Ukraine. Ang malaking kabalintunaan dito ay maaring nagkakaroon ng kabaliktarang epekto ang paglilinis sa Ministeryo ng Depensa ng Russia kumpara sa layunin ni Putin. Gusto ng leader ng Russia na lumikha ng takot. Gusto niyang malaman ng mga elite ng Russia na naroon dahil pinapayagan sila ni Putin na maaari siyang kumilos laban sa kanila sa kahit anong palatandaan ng kawalang katapatan. Pero habang lalong nagiging paranoid si Putin, lalong uminit ang sitwasyon. Ang mga elite na dapat matakot kay Putin ay nagsisimula na ngayong magkimkim ng galit sa kanya. Tumitindi ang tensyon at nabubuo na ang mga sabwatang sinusubukang pigilan ni Putin. Matagal nang kaalyado ni Putin si Shoigu. Kung sila'y pwedeng targetin, wala nang ligtas sa paranoia ni Putin na nagdudulot ng malawakang paglilinis. Kita na natin na mas pinapaboran ni Putin ang ilang ahensya, lalo na ang FSB na parang naging personal niyang pulisya habang inaalis niya ang network ng Defense Ministry ni Shoigu. Muli, magdudulot lang yon ng mas maraming sama ng loob at takot. Gusto ni Putin ng takot, pero kailangan niyang iwasan ang pagkakaroon ng sama ng loob. Maglalagay siya ng ibang mga tauhan sa mga posisyong pinilit niyang bakantihin. Pero alam nilang lahat kung paano sila napunta roon. At alam din nilang isang maling galaw lang ay maaring magdulot ng kanilang katapusan. Maaring hindi na nga nila kailangang magkamali. Ang kailangan lang ni Putin ay may ibang masisisi sa kanyang mga pagkabigo. At sapat na yon para magkaroon ng panibagong paglilinis. Sabi ni Sipa noong Pebrero, mas ginawang agresibo ni Putin ang mga ehensiyang sinusuportahan niya, habang dahan-dahan niyang binabaklas ang mga ehensiyang dapat nagpapatakbo ng digmaan sa Ukraine para sa sarili niyang kapakinabangan. Ibinahagi rin nito ang pananaw ukol sa pag-iisip ni Putin. Naniniwala si Putin at ang kanyang mga espiya na ang pagkatalo sa digmaan ay magdudulot ng pagbagsak ng estado, bansa at mga ahensya. Lumipas ang panahon hanggang sa katapusan ng Marso, at si Putin ay hindi lang mga opisyal ang pinag-iinitan, kundi pati na rin ang mismong Russia. Ilang araw nang sunod-sunod na pinuputol ang mobile internet. Pinatawan ni Putin ng mahigpit na limitasyon ng Telegram para pilitin ang mga Ruso na gumamit ng social media na kontrolado ng Kremlin. Lahat na ngayon ay saklaw ng paranoia ni Putin. Una, ang Ministeryo ng Depensa ang puntirya, na yon ay mga karaniwang Ruso naman. Oo, pwede mong paniwalaan ng Kremlin na lumalaban sila sa korupsyon, pero ang diktador na malapit ng mawala ay laging naghahanap ng kaaway. Kung yun ang totoong dahilan sa likod ng paglilinis ni Putin sa mga kaalyado ni Shoigu at sa kanyang mga paghihigpit sa buong Rusya, maaring nasasaksihan natin ng isang leader na sinisira ang sarili niyang militar para lang makakuha ng dagdag na oras upang maghanap ng bagong dahilan kung bakit nabibigo ang pananakop sa Ukraine. Sa huli, maubos din ang mga dahilan. Kung ano ang mangyayari kay Putin pagkatapos ay hindi pa natin alam. Maaring makakita pa tayo ng isa pang paglilinis bago tuluyang bumagsak si Putin. Malinaw naman kung anong tungkulin ng isang unit ng tangke, di ba? May mga tangke ang unit na yon, halata na sa pangalan pa lang. Ginagamit nilang mga tangke para magbigay ng proteksyon at suporta sa putok para sa iba pang unit sa lupa. Pero anong mangyayari kapag ang mga unit ng tangke ay wala ng mga tangke? Nalalaman na kayo ng Russia ang sagot. Dahil gumawa si Putin ng nakakabaliw na desisyon na isabak ang mga unit ng tangke ng Russia sa labanan kahit wala ang mismong kagamitan na sila sana ang eksperto sa paggamit. Nasa bingit na ng pagkatalo ang hukbo ni Putin. Nanaig na ang kabaliwan habang ang mga unit ng tangke ng Rusya ay humaharap na yon sa kalabang mas mapanganib pa kaysa sa Ukraine mismo. Sarili nilang mga komandante ang kalaban. Ayon sa Euromaidan Press, noong Abril 13, natatakot ang Russia na gamitin ang kanilang mga tangke sa harapan kaya't iniwasan nila itong ipadala. Ang mga drone ng Ukraine na nadudulot ng kamatayan ay naging napakalaking banta para sa mga tangke na yon. Kaya't ang mga komandante ay nahaharap sa isang pagpipilian. Magbibigay pa rin ba sila ng mga nakabaluting sasakyan sa kanilang mga unit ng tangke kahit na ang armor na yon ay ginagawa silang mga target? Ipadadala ba nila ang mga unit na naglalakad o sakay ng mga hindi nakabaluting sasakyan at umaasang di mahuli o pasabugin ng drone ng Ukraine? Mukhang ang huling opsyon ang pinipili ng Rusya. Maaari lang nating ipalagay na ang mga nakakalkula ng numero sa Kremlin ay nagpasya na huwag nang maglaan ng mga nakabaluting sasakyan sa mga unit ng tangke dahil sa kadahilan ng pinansyal. Sa huli, mahal ang mawala ng isang tangke. Mas mura ang mawala ng mga sundalong dapat sana'y nagpapatakbo ng tangke kaysa mawala ng mismong tangke. Ipadala na lang natin sila kahit wala ang gamit na ginamit nila sa buong karera sa militar. Nakakagulat ang desisyon ng komando ng Rusya. Pero tulad ng malalaman mo,
May kakaibang baluktot na lohika sa desisyon ng Rusya. Ang balita tungkol sa pagkuha ng Rusya ng mga tangke mula sa kanilang mga unit ng tangke ay mula kay Viktor Krahubov, tagapagsalita ng pinagsamang puwersa ng Ukraine. Ayon sa kanya, inilalayo ng Rusya ang mga tangke nila ng hanggang 20 kilometro o 12.4 na milya mula sa harapan ng labanan. Ganyan ang kalikasan ng makabagong digmaan. Sa 20 km kill zone, bihirang makalusot ang kagamitan, lalo na ang mga tangke at IFV ayon kay Trahubov. Sabi pa niya, ginagamit pa rin ng Rusya ang sasakyan sa pagdadala ng mga sundalo sa harapan at lampas pa rito. Kadalasan gamit ang quad bike at motorsiklo. Mas mabilis ito kaysa sa mga tangke at kayang umiwas sa drone ng Ukraine. Ngunit hindi ito ang tamang sasakyan para sa mga unit ng tangke. Wala rin silang armor kaya delikado. Isang pagkakamali lang sa pagmamaneho ay maaring ikamatay. Sa masamang daan, pwedeng sumalakay mula sa himpapawid ang mga FPV drone ng Ukraine at patayin sila. Pinoprotektahan ng Russia ang mga tangke, pero hindi tinutulungan ng mga sundalong ipinapadala sa walang proteksyon na kill zone. Hindi rin kayang suportahan ng mga tangke ng Russia ang opensiba laban sa mga posisyon ng Ukraine mula sa kanilang pwesto. Halimbawa na lang ang mga tangkeng T-90 ng Russia. Ang mga pangunahing battle tank na ito ay sinasabing pinakamagaling sa buong mundo. Mismo si Putin ang nagsabi niyan habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang kahit sino na makikinig tungkol sa kahigitan ng militar ng Russia. Kahit kahangahangang T-90, malayo pa rin ito sa pagiging game changer at hindi ito masyadong magagamit dahil malayo ang pwesto ng mga tangke ng Russia ngayon. Tulad ng binanggit ng national interest, ang Tyashamnapu ay may 125 mm smoothbore na kanyon na pinalalakas pa ng sinasabi ng Russia na next generation fire control system. Tinutulungan ng onboard infrared system ang Tyashamnapu na mas eksaktong tamaan ng target kahit malayo kumpara sa ibang tangke ng Russia. Dahil sa mga gamit nito, kayang labanan ng Tyashamnapu ang kalaban hanggang 8 kilometro. Hindi pa rin sapat yan. Sige, 12 kilometro na lang para magamit ang mga tangke sa pagwasak ng depensa ng Ukraine, lalo na kung malayo lang sila sa harapan. Tama ba, Russia? Sa puntong ito, baka nagdududa ka na. Sabi ng Ukraine, ipinapadala ng Russia ang mga unit ng tangke nila sa labanan ng walang tangke. Iyan nga ang punto. Ukraine ang nagsabi niyan. Hindi ba't propaganda lang ito na may sariling interes para palabasing mahina ang Russia? Hindi. At paano natin nalalaman? Hindi lang si Trihubov ang nagbabanggit ng problema ng Russia sa mga tangke. Marami ring sinasabi ang mga sundalong Ruso mismo tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga tangke ng kanilang bansa. At marami rito ay tugma sa mga ibinunyag ng Ukraine. Noong Abril 14, naglabas ang Telegram channel ni Voenka Kochinok ng isang interesanteng liham mula sa sundalong Ruso. Kung hindi mo kilala si Kochinok, isa siyang Russian military blogger na matagal nang sumusuporta sa digmaan ng Russia mula nang salakay ni Putin ang Ukraine. Sa madaling salita, isa siyang propagandista, isang bayarang tautauhan, isang tao na karaniwang maasahan ni Putin at ng kanyang mga kasamahan sa Kremlin na sumunod at sabihin ang eksaktong gusto nilang iparating para magmuhang maayos ang takbo ng digmaan ng Russia. Tingnan natin ang liham na inilathala ng propagandista noong Abril 14. Sinabi ng sundalo kay Kochinok na miyembro siya ng ika-100 at 10 brigada ng sandatahang lakas ng Russia. Naglilingkod siya sa tank batalyon ng brigadang yon at nagdesisyong ibunyag ang totoong nangyayari sa kanilang batalyon ngayon. Sa madaling salita, halos hindi na sumasali ang mga tangke sa direktang labanan na yon. Kaya bawat 2 o 3 linggo, 2 lalaki mula bawat kompanya ng batalyon ang kinukuha bilang infantry at ipinapadala sa mga posisyong pang-atake, sa mga pinatibay na posisyon para suportahan ang mga UAV ayon sa sundalo na pumuna sa estratehiya ng Russia sa digmaan. Pagkatapos, sinabi ng sundalo, ng 3 platoon na dapat ay mayroon ng mga tank company ay nasa papel lang talaga. Marami sa mga miyembro ng platoong ito ay naubos na ng mga drone ng Ukraine at ang natitira ay malapit nang ipadala sa kapahamakan. Handang mga tao lumaban para sa bayan. Pero para sa akin, krimen ang isugal basta ang buhay ng mga tanker tulad nito. Sabi ng binagpakilalang sundalo, ang mga tanker ay hindi infantry. Inihalin tulad pa niya ang nangyayari sa mga tanker ng Rusya sa paniniil at pagkawasak at tinawag pa niyang illegal ang ginagawa sa mga unit ng tangke ng Rusya. Para idiin ang punto, binanggit sa liham ang mga pangalan ng 11 tanker na personal niyang kilala na napatay o nawawala kamakailan matapos ilagay sa mga unit ng pagsalakay. Tandaan, hindi Ukraine ang nagsabi nito, kundi isang sundalong Ruso na binigyan ng plataporma ng isang propagandistang karaniwang pumupuri sa militar ng Rusya. Para kay Putin,
Ganitong pagtataksil ang natutulak sa kanya na patahimikin ang sinumang Rusong mag-iisip, magsalita, habang ang mga kasamahan niya ay naghahanap ng bintana para ipakilala kay Kuchinok. Pero para sa atin, ito ay isang silip sa likod ng tabing ng Rusya. Isang maliit na sulyap sa realidad na kinakaharap na yon ng mga tangke ng Rusya na wala ng tangke, habang pinipilit silang isabak sa harapan na parang ordinaryong infantry. Kung infantry sila, ituturing sila ng Rusya, tulad ng iba nilang infantry, gagawing pambala sa kanyon. Ipinapakita ng mga numero kung gaano kaepektibo ang paraan ng Rusya sa pag-alis ng mga tangke mula sa mga sundalong sinanay nilang magpatakbo ng mga ito. Ang 11 tanker na iniulat ng hindi pinangalan ng sundalong Ruso na namatay o nawala ay simula pa lang ng mas malaking problema. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang drone wall na nagkakahalaga ng $880 milyong ay mabilis makapatay ng maraming target. Noong Marso, mahigit 35,000 at 300 kumpirmadong pagkawala ng kalaban ang naitala ng Ukraine. Karamihan ay dahil sa mga pag-atake ng UAV. Ang lahat ay naitala sa E-point system ng Ukraine para hikayatin ng drone operator na pabagsakin ng maraming sundalong Ruso. Epektibo ang sistema. Sabi ng Ministry of Defense, noong Marso, naitala ang pinakamataas na bilang mula nang ipatupad ito. Kaya't may malaking papel ang Ukraine sa laki ng bilang ng mga namamatay na nararanasan ng Russia sa larangan ng digmaan sa kasalukuyan. Pero ang Russia mismo ang nagpapadali kaysa sa dapat sana. Ganito ang resulta kapag ang mga tanker ay pinapadala sa labanan na naglalakad o nakabisikleta ng walang proteksyon laban sa napakalalaking kuyog ng mga drone ng Ukraine. At lahat ng ito ay humahantong sa malinaw na tanong, bakit ito nangyayari? Bago namin ibigyan sagot, ito ang military show at ipinapakita namin sa inyo ang buong larawan sa likod ng mga balita. Siguraduhin mag-subscribe kayo sa channel para laging nauna sa balita. Ngayon, balik tayo sa tanong kung bakit. May dalawang dahilan, takot at kakulangan. Sa takot, binanggit ni Trihubov ang problema ng mga commander ng Russia sa kanilang mga tauhan sa tangke. Gusto ng mga commander na ipadala ang mga tangke at ibalik ang lumang taktika ng digmaan na ginamit ni Putin sa Ukraine noong 2022. Gayunpaman, ang realidad na kailangan nilang harapin ay lumampas na ang digmaan sa kahit anong kayang harapin ng mga taktikang yon sa 2026. Ang mga kill zone ng Ukraine ang dahilan nito. Ang 20 kilometro na hindi mapasok ng mga tangke ng Russia ay puno ng nakakatakot na depensa laban sa armor nila. Ilang taon nang ginugol ng Ukraine sa paggawa ng mismong lupain na kailangang tawirin ng mga tangke bilang isang napakalaking bitag. Nandyan ang lahat ng tradisyonal na depensa laban sa tangke na inaasahan mo makikita sa mga kill zone na ito. Kalat-kalat ang mga minahan at kaya nitong sirain ang mga truck ng tangke sa isang iglap. Nasa mga kill zone din ang mga Dragon's Teeth at mga hukay laban sa tank at ginawa ang mga ito para lalong pabagalin ang mga operator ng tank ng Russia. Para sa karamihan ng mga crew ng tangke, wala talagang paraan para makalusot sa mga kill zone gamit ang mga sasakyang sinanay silang imaneho. At lalo pang lumalala ang sitwasyon para sa kanila habang inaangkop at inaayos ng Ukraine ang mga kill zone nito. Noong Disyembre, binisita ng United 24 Media ang magkakapatong na kill zone fortification ng Ukraine na ginawa para harangin ang mga tangke at sundalo sa bawat galaw. Nakatuon ang inobasyon ng Ukraine sa mas malalim na kill zones na nagdudulot ng mas malawak na pagkakahiwa-hiwalay ng tropa at kagamitan. Minsan, may posisyon ng Ukraine na isang sundalo lang ang nagbabantay dahil sa dami ng drone at robot na ginagamit nila sa kanilang kill zones. May mga espesyal na team na sumusuporta sa mga FPV drone na siyang pumapatay sa pamamagitan ng paglipad ng mataas, kung saan minomonitor nila ang mga galaw sa loob ng kill zones. Kapag may tangke na nahuli ng depensa ng Ukraine, agad nagpapadala ng senyas sa mga recon drone at umaatake na ang FPV drone. Kung subukan ng mga tauhan ng tangke ng Russia na iwasan ang depensa, mapupunta sila sa bukas na kalsada kung saan mataas ang tsansang tamaan sila ng artilleriya o FPV drone na may higit 80% accuracy. Maraming aral ang natutunan ng Ukraine mula sa mga fortification na ginawa nila at ng Russia. Ang mga kill zone ngayon ay matinding lason sa mga tangke ng Russia. Sinabi namin kanina na may kakaibang luhika sa desisyon ng Russia na alisin ang mga tangke sa mga tauhan ng tangke nito. Makakakuha ka ng kaanting ideya tungkol sa luwikang yon kapag nalaman mo pa ang tungkol sa mga kill zone. Sa totoo lang, wala talagang saysay na magpadala ng mga tangke sa mga kill zone na ito. Para silang mga nakatiwangwang na targets, mababagal at madaling sirain ng mga drone ng Ukraine. Nakikita natin yan sa ilang mga kamakailang pagkakataon kung kailan naglakas loob ang Russia na magsagawa ng tank assault. Noong Marso,
8 tinangkang salakain ng Russia ang Hulya Pola gamit ang mekanisadong kolum. Sa kolum na yon ay may tangke, armored fighting vehicle, at 2 all-terrain vehicles. Hindi naman malaki ang kolum, pero sinadya yon. Kung sinuwerte ang Rusya, baka nakalusot ang maliit na mekanisadong kolum sa kill zone at narating ang target nilang bayan. Spoiler alert, malas ang Rusya. Ayon sa ika-200 at 25 Air Assault Regiment ng Ukraina, tinunto ng Ukraina ang armor ng Rusya at winasak ito sa sunod-sunod na drone strike. Hindi rin pinalad ang mga sundalo sa tangke at sasakyan na desperadong naghanap ng masisilungan habang binobomba sila ng mga drone ng Ukraina. Ganito kadalas mangyari kapag ginagamit ng Rusya ang kanilang mga tangke sa linya ng labanan. Kaya't makatuwiran na inilalayan ng Rusya sa unahan ang mga tangke nito. Pero isipin mo na ang susunod na lohikal na hakbang ay maghanap ng paraan para malabanan ang mga kill zone ng Ukraine. Sa pinaka-basic, parang hindi gagawin ng Rusya na magpadala ng mga sundalong dati ay nagmamaneho ng tangke sa mga lugar na yon. Ang ganong klaseng lohika ay masyadong makatuwiran. Gusto ni Putin na sakupin ang teritoryo at ang tanging paraan para magawa yon ay madala ang mga sundalo sa teritoryong iyon. Kaya hindi na isinasabak ang mga tangke, pero tuloy pa rin ang paglusob ng mga sundalo. Nauuwi ang mga sundalong yon sa sitwasyong wala silang pag-asang manalo. Karamihan sa kanila ay namamatay bago pa man sila makalapit sa unahan. Bihira mapabuti ang kalagayan ng mga tropang nakakaraos sa kill zone at nakapasok sa likod ng linya ng Ukraine. Lumana at dinakma sa digmaan sa Ukraine ang paniniwala ni Putin na anumang lugar na matungtungan ng sundalong Ruso ay pwedeng angkinin ng Russia, gaya ng pinapakita ng mga kill zone. Maraming sundalong Ruso ang pumasok at nagtayo ng mahihinang depensa. Hinahabol pa rin sila at namamatay din naman sa huli. Karaniwan ding ganito ang nangyayari sa mga sumisingit sa likod ng linya ng Ukraine. Naghihintay ng backup na namamatay rin sa mga kill zone. Nauubos ang supply, natutukoy ng Ukraine ang kanilang pwesto. Namamatay din sila, pero mas tumatagal lang ng bahagya kaysa iba. Dahil dyan, napupunta tayo sa pangalawang dahilan kung bakit inilalagay ng Russia ang mga tangke nila 20 kilometro o higit pa sa likod ng frontline. Mas praktikal ito dahil kulang ang tangke ng Russia para sa malalaking mekanisadong atake. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, sa mahigit 4 na taon ng labanan, umabot na sa 11,866 ang nawalang tangke ng Russia hanggang Abril 16. Kahit tignan lang natin ang mga nawalang tangke na nakumpirma sa pamamagitan ng mga larawan at video, higit 4,000 na ito na ayon sa 1945 ay mas marami pa kaysa sa kabuang bilang ng tangke na pagmamay-ari ng karamihan sa mga bansa. Ang US ay may kabuuang 4,666 lang. Ayon sa ulat ng Global Firepower, ang bilang na ito ay naglalagay sa kanila sa ika-4 na pwesto sa buong mundo. Lahat ng bansa na mas mababa sa US ay may mas kaunti sa 4,000. Ang punto namin sa mga numerong ito ay hindi lang basta malaki ang pagkawala ng mga tangke ng Russia, kundi ito ay talagang pambihira at record-breaking. Wala pang makabagong digmaan na nawalan ng ganitong karaming armor. At ramdam na ng Russia ang epekto dahil paubos na ang kanilang reserbang tangke. Sinusubukan ng Russia na gumawa pa ng mas maraming tangke. Gusto nilang ipadala ang kanilang mga tauhan ng tangke para sa lakay ng Ukraine gamit ang mga tangkeng pinag-ensayuhan nila. Hindi kayang tapatan ng mga pabrika dito ang dami ng tangkeng nawala sa Russia. Ayon sa Euromaidan Press, nagsusumikap ang Russia na makagawa ng 428 tangke kada taon. Para magawa yon, sinasabi nilang natayo sila ng pangalawang pabrika para mapalakas ang produksyon. Gayunpaman, ayon sa ulat, may ebidensya na nagpapakita na ang bagong pabrika na ito ay hindi kayang gumawa ng T-80 BVM na mga tangke mula sa simula, gaya ng inaasahan. Sa halip, kinukuha lang nila ang mga lumang tangke at binabaklas para gamitin ang mga piyesa sa paggawa ng di-umanay mga bagong sasakyan, na sa totoo ay mga lumang tangke lang ng Russia na nakaimbak at nire-refurbish lang. Kahit hindi ganun ang kaso, ang 428 tangke bawat taon ay dapat magpatunog ng alarma sa Kremlin. Kapag tiningnan mo ang mga numero ng Ukraine o ang mga kumpirmadong pagkawala, malinaw na hindi kayang tapatan ng Russia ang dami ng tangke na kailangan nilang palitan para sa mga nawala nila sa Ukraine. Sa higit 4,000 na tangke ang nawala, tinatayang 1,000 tangke kada taon ang nawawala sa Russia. Tama ang Ministry of Defense ng Ukraine, halos 3,000 tangke bawat taon ang bilang. Ang 428 tangke ay malayo sa mga numerong iyon. At yan ang planong buuin ng Russia, hindi ang kasalukuyang ginagawa nila. Sobrang grabe ng sitwasyon ng mga tangke ng Russia.
Kaya kinukuha na nilang mga luma at sira-sirang armor mula sa kanilang mga imbakan para lang magmukhang may presensya pa sila ng mga tangke sa Ukraine. Alam na natin na gumagamit ang Russia ng mga armor mula pa ng panahon ng Soviet. Ginagawa na nila ito halos simula pa lang ng digmaan. Ayon sa United, 24 media nilalagyan na ng Russia ng cope cage ang mga lumang T-55AN tangke para protektahan laban sa drone attack. Kalawangin na ang mga tangke at higit 50 taon na ang edad. Ang ilan sa mga yan ay mula pa nung huling bahagi ng dekada 50. Nakakagulat isipin ang epekto ng lumang tangke sa digmaan. Lalo na't napatunayan ng Ukraine na kaya ng kanilang drone sirain ng mas modernong armor. Walang tulong ang cope cage. Ang mga sinaunang tangke na ito ay dapat na na-decommission na dekada na ang nakalipas. Dahil sa dalawang malaking problema, napilitan ng Rusya na magpadala ng mga unit ng tangke sa labanan kahit wala ng mga tangke. Kaunti na lang ang inventaryo kaya kulang na ang mga tangke para sa lahat. At kahit na meron pa, sobrang epektibo na ng mga nakakatakot na kill zone ng Ukraine, kaya ang pagpapadala ng tangke roon ay parang hatol na sa kamatayan. Talo ang Rusya kung gagawin nila, at talo rin sila dahil hindi nila magawa. At habang nangyayari ang lahat ng ito, pinapakita ng Ukraine na kahit kaunting pagiging malihain ay malayo ang mararating kapag sinusubukan mong gamitin ang isang sandata na napag-iwanan na ng panahon dahil sa digmaan sa kanilang teritoryo. May mga tangke rin ang Ukraine. Tulad ng mga tangke ng Rusya, nangangalibing atakihin ng FPV drones ang mga tangke ng Ukraine kapag lumapit sila sa posisyon ng Rusya. Pero hindi tulad ng Rusya, kapag may nakita ang Ukraine na problema, agad silang nakakaisip ng mga solusyon. Ginagamit ng Ukraine bilang pansamantalang artilyerya ang mga Leopard 1A tangke na may abot na 12 kilometer at hanggang 18 kilometer kung lalagyan ng bagong turret. Sa estratehiyang ito, nawawala ang hamon ng pagpapatakbo ng mga tangke sa mga kill zone para maipwesto ang mga ito. Ang tangke ng Ukraine na may panlaban sa Russian drone ay kayang manatili, magpaputok mula malayo at agad lumipat ng pwesto. Sa panig ng Russia, nagpapadala lang sila ng mga tripulante ng tangke sa mga delikadong lugar para mamatay, naglalakad o nakasakay sa bisikleta. Yan mismo ang nagpapakita ng pagkakaiba ng diskarte ng Ukraine at Russia sa digmaan. Bumabagsak na ang Air Force ng Russia. Sa ngayon, habang nangyayari ito, pumapalya ang mga eroplanong pandigma habang nasa ere. Namatay ang mga makina. Bumabagsak ang mga bomba mula sa eroplano habang nagte-take off. At sa ilang pagkakataon, nawawala ng mga jet ang Russia kahit hindi pa nagpapaputok ang Ukraine. Ito ang Air Force na inaasahang maghahari sa himpapawid. Sila mismo ang sumisira sa sarili nila, kaya't ito ay isang makasaysayang kabiguan na hindi maitago ni Putin. Mula nang inilunsad ng Russia ang kanilang tinatawag nilang espesyal na operasyong militar noong Pebrero 2022, tila tiyak na ang magiging resulta sa himpapawid. Inasahan ng mga kanuraning analista na magkakaroon ng kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid ang Russia sa loob lamang ng ilang araw. Sumali ang puwesang panghimpapawid ng Russia sa digmaan na may 1,500 eroplanong pandigma, mahigit 12 beses kaysa fleet ng Ukraine bago ang digmaan. Nagpalipad ito ng mga makabagong fighter tulad ng Su-35S, Su-30SM at Su-34 na sinuportahan ng mga long-range na depensa sa himpapawid, mga strategic bomber at mga airborne radar system. Sabi ng karamihan ng pagtataya, hindi tatagal ng 1 linggo ang puwersa ng himpapawid ng Ukraine. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang fleet ng Ukraine ay binubuo ng mga luma at pinagtagpi-tagping eroplanong mula pa sa panahon ng Soviet. Marami sa mga ito ay hindi maayos ang pagkaka-maintain dahil sa matagal na kakulangan sa pondo. Pero may kakaibang nangyari habang tinatangkang makamit ang panghingibabaw sa himpapawid. Mas pumalpak ang Russia kaysa inaasahan dahil unti-unting humina ang Air Force nila kada buwan sa 4 na taon ng digmaan. Kasi ang kwesang panghimpapawid at pangkalawakan ng Russia o BKS ay pumasok sa digmaang ito na may pangunahing problema. Depensabong modelo ang batayan ng kanilang doktrinang militar. Ang mga piloto ng Russia ay sinanay na mag-operate sa ilalim ng palagiang paggabay ng mga ground controller para salubungin ang mga paparating na banta imbes na mangguna sa mga komplikadong opensibang kampanya sa pinagtatalunang himpapawid. Nang mapilitan silang magsagawa ng mga misyong malalim ang pagpasok sa teritoryo laban sa bansa na may modernong surface-to-air missiles, manpads, radar networks at mas mahusay na Western fighter aircraft, lumitaw ang mga estruktural na kahinaan ng Russian aviation na hindi natakpan ng dami ng eroplano. Dahil hindi mapatahimik ang depensa sa himpapawid ng Ukraine, umatras ang Russian jets at gumamit ng standoff tactics.
Hindi tumigil ang mga misyon at unti-unting nasisira ang fleet sa walang tigil na bilis. Ang pinakamalinaw na pagtingin sa lumalalang kalagayan ng VKS ay dumating noong Marso 2026 nang ilathala ng grupong OSINT ng Ukraine, OSINT Flow, ang isang classified na ulat ng Russian Military Flight Safety na sumasaklaw lamang sa 3 linggo ng operasyon mula Desyembre 29, 2025 hanggang Enero 18, 2026. Hindi opisyal na kinilala ng Moscow ang dokumento, ngunit taglay nito ang lahat ng palatandaan ng totoong internal na ulat ng militar ng Russia. Kahit ang hindi opisyal na Telegram channel ng Russian Air Force na fighter bomber na madalas pinabubulaanan ng mga pahayag ng Ukraine ay hindi kinuwestiyon ang dokumento. Kapansin-pansin ang ibinubunyag ng dokumento. Sa wala pang 3 linggo, nagtala ang Russian Military Aviation ng 24 na insidente sa hindi bababa sa 18 paliparan at base militar. Ngunit hindi ito mga pagkawala sa labanan mula sa Ukraine na pilit na papalipad ng drone strikes sa loob ng Russia. Karamihan dito ay dulot ng mechanical na aberya, pagkakamali ng crew, at problemang estruktural na nagpa-crash sa eroplano kahit walang pinakawalang Ukrainian missile. Pinakamadalas na sanhi, simpleng sira sa makina. Siyam sa 24 na insidente ay parehong may 2 babala sa cockpit, metal na tinga sa langis at mababang oil pressure na sinundan ng throttle reduction, pagpatay ng makina at emergency landing gamit ang isang makina. Ang mga apektadong eroplano ay mula sa Su-34 at Su-30SM hanggang sa Su-35S at maging mga transport aircraft tulad ng AN-100 at 24 at IL-76. Walang pare-parehong oras ng misyon ang parehong uri ng pagkasira sa iba't ibang klase ng eroplano sa iba't ibang base. Ipinapakita ng pattern na ito ang palatandaan ng malawakang pagbagsak sa maintenance at industriya ng Russian Air Force. Ang pinaka-nakapipinsalang tala sa dokumento ay tungkol sa Su-30SM-2 na may tail number Siyam-naput isa. Noong Enero 4, 2026, nag-trigger ang eroplano ng alerto para sa metal shaving sa langis ng kanang makina. Habang nasa ere, pinatay ang kanang makina at lumapag sa Milirovo Air Base na isang makina lang ang gumagana. 5 araw matapos, may ulat na ang parehong eroplano ay muling naranasan ang parehong problema. Parehong makina, alerto at paglapag gamit isang makina sa Milirovo. Makatulungan sabihing pumalpak ang Russia sa pagkumpuni at ibinalik ang eroplano sa serbisyo nang hindi inayos ang totoong sira. Ayon kay eksperto sa abyasyon na si Anatoly Krabchinsky, sa panayam noong 2025, nawalan ng access ang Russia sa Motor Sich at Ivchenko Progress ng Ukraine. Noong 2014, matinding na apektuhan ang sektor ng abyasyon ng Russia sa pagkawala nito ng access sa mga tagagawa ng makina, lalo na ang transport at helicopter fleet, at nahirapan na ang kanilang import substitution program simula noon. Ang paulit-ulit na pagkabigo ng Su-30SM-2 tail Siyam-naput-1 ay malinaw na nagpapakita ng mga hamon sa pagpapanatili at tuloy-tuloy na suporta sa loob ng puwersa. Pagkatapos, mula sa kahanga-hanga, naging katawa-tawa ito. Noong Enero 3, 2026 isang Su-30, 4 na nagsasagawa ng combat mission laban sa Ukraine ang nakaranas ng isang bagay na halos imposibleng mangyari. Isang F-500 guided glide bomb ang nahulog mula sa eroplano sa mismong pag-angat ng eroplano kahit walang utos. Ang bomba na may UMPK guidance kit ay bumagsak ilang daang talampakan sa unahan ng runway sa direksyon ng paglipad. Mas nakakagulat, ipinagpatuloy ng piloto ang misyon kahit na wala ang isang bombang gagamitin sa pag-atake sa Ukraine mula malayo. Hindi nga ito nag-iisang insidente. Sabi ng Astra, hindi bababa 10 bombang panghimpapawid ng Russia ang nahulog sa Russia o mga sinakop nitong teritoryo sa taong 2026 hanggang Marso 5. Matapos nilang itala ang hindi bababa sa 100 at 43 ganitong insidente noong 2025 at 165 noong 2024. Lumilitaw na ang glide bomb, pangunahing sandata ng Russia, ay kusang nahuhulog sa sarili nilang teritoryo, ngunit bumababa na ang bilang ng mga insidenteng ito. Itinala rin sa ulat ang isang Mi-8 na helicopter na bumalik sa base nito sa Yankoy sa sinakop na Crimea noong Enero 2, 2026 matapos ang isang misyon ng labanan sa gabi. May 2 malakas na pagsabog malapit sa buntot ng helicopter kaya tuluyang nawala ang kontrol sa direksyon.
Ikatlong beses inilapag ng crew gamit ang fixed-wing na technique, isang delikadong recovery method na karaniwan lang sa mga sasakyang panghimpapawid na tuluyang hindi gumagana ang tail rotor. Sa post-flight inspection, nakita ang halos isang talampakang butas sa buntot ng helicopter, putol na mga kable, sira ang HF radio antenna at patag na metal. Kasinlaki ito ng isang papel sa printer at natagpuan sa cargo cabin matapos butasin ang sliding door at tamaan ang armored plate ng cockpit. Tinukoy ng OSINT flow na ang pinsala ay mula sa Russian air defense missile, hindi dahil sa labanan kontra Ukraine. Maaring pinabagsak ng Russian Air Defense ang sarili nilang helicopter. Hayaan mong pag-isipan yan. Sa ngayon, kinikilala ang Russia na may isa sa pinakaabanteng mga sistemang panlaban sa himpapawid sa mundo matapos ang dekadang pagbuo ng mga programang katapat ng disenyo ng Amerika. Kahit di tumugma sa inaasahan ng anti-air systems, ang pagbaril sa mga eroplanong kakampi ay talagang kahiya-hiya. Marami pang insidente sa loob ng 3 linggong yugto ayon sa OSINT Flow Report. Kasama na ang isang Su-35S na sumabit sa sariling gate ng hardened shelter habang umaandar palabas at nasira ang kidney electronic warfare pod nito. Sumabog ang pangunahing gulong ng landing gear ng MiG-30 ISA-BM nang pumalya ang drag chute. Isang Ka-52M attack helicopter na karon ng ganap na pagpalya ang hydraulic system habang night combat sortie ay napilitang madlanding sa field. Isang Tu-130 transport ang nabasag ang windshield ng komandante matapos ang 13 minutong paglipad. Dahil sa tindi at mga kapansin-pansing pagkakapareho ng mga insidenteng ito, masasabi nating sinusubukan ng air fleet ng Russia na mag-operate at magsagawa ng mga sorties sa mga kondisyon na hindi talaga ito dinisenyo para dito. Halimbawa, ang Russian Air Force ay matagal nang pinapalipad ang mga eroplano nito sa napakataas na operational tempo mula pa kampanya sa Syria noong 2015. At ang bilis na yon ay ilang ulit pang dumoble mula noong Pebrero 2022. Batay sa pagsusuri ng RAND Corporation noong 2024 ang VKS ay lumilipad ng kanilang mga eroplano ng halos 2 hanggang 4 na beses ng inaasahang taunang oras ng paglipad. Ngayon, sa normal na paggamit tuwing panahon ng kapayapaan, ang isang eroplano tulad ng Su-35S ay kailangang sumailalim ang makina nitong Saturn Al-41F1S sa kumpletong maintenance check pagkatapos ng humigit kumulang 1,000 oras ng paglipad. Sa totoong digmaan, kailangan lumipad ng mababa ang eroplano at sundan ang lupa para makaiwas sa radar, paulit-ulit gamitin ang afterburner para mabilis makalabas ng Ukraine matapos ihulog ang glide bomb at iwasan ang mga depensang panghimpapawid ng kalaban. Ang rekomendadong pagitan ng maintenance ay lumiit mula 1,000 sa 700 o 500 oras ng paglipad. Tinatayan ng RAND na ang sobrang paggamit pa lang ay nagkakahalaga na sa Russia ng humigit kumulang 26 na eroplano kada taon sa tinatawag na imputed losses, ibig sabihin mga eroplanong hindi nasira sa labanan pero tuluyan o pansamantalang hindi na magamit dahil sa pagod at pagkasira ng metal. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, umabot na sa humigit kumulang 60 airframes ang mga imputed losses na yon. Sa ngayon, mas mataas na ang bilang na yon. At lalo pang lumalala ang sitwasyon para sa Russia. Ang Open Source Intelligence Organization na ORIX ay biswal na nakapagkumpirma ang pagkasira o pagkakabihag ng hindi bababa sa 40 Su-34 hanggang 8 Su-35 hindi bababa sa 170 fixed-wing na eroplano sa kabuuan at mga 170 helicopter. Pati mahahalagang asset ng Russia ay hindi rin nakaligtas. Nakabagsak ang Ukraine ng hindi bababa sa 2 Beriev A-50U radar plane na bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $300 milyong. Gamit ang kombinasyon ng mga Patriot surface-to-air missile na ibinigay ng US at isang Soviet-era S-200 long-range missile system na ginagamit sa di-karaniwang paraan ng pag-atake ng missile habang naka-off ang radar. Halos hindi mapalitan ang mga A-50 dahil limitado na ang kakayahan ng industriya ng Russia at bawal din sila mag-angkat ng pyesa dahil sa mga sanction. Noong Hunyo 2025, sinalakay ng mga drone ng Ukraine ang 5 base ng himpapawid ng Russia kung saan nakahimpil ang mga aktibong strategic bomber sa kailaliman ng teritoryo ng Russia. Sa loob lamang ng isang gabi, nawasak o lubhang nasira ang hindi bababa sa 2 Tu-22 at 4 na Tu-95 na strategic bomber.
Hindi lang daan-daang milyong dolyar ang halaga ng bawat isa, kundi pangunahing paraan din ito ng Russia sa pagpapakita ng lakas gamit ang nuclear deterrence. Ayon sa ulat, ang Operation Spiderweb ay nakasira o nakawasak ng humigit kumulang 40 military aircraft sa kabuuan na tinarget hindi lang ang mga tapos ng eroplano kundi pati na rin ang mismong kapasidad ng Russia sa paggawa. Ang kakayahan ng Ukraine na tamaan ang mga target at ipagtanggol ang sarili laban sa mas maraming kalaban ay napabuti dahil sa tuloy-tuloy na pagdating ng Western aircraft. Bago ang 2024 lumilipad ang Ukraine gamit ang mga luma ng Soviet-era na MiG-29, Su-27 at Su-25 mga eroplanong kabisado na ng Russia at alam na alam ang mga taktikal na limitasyon nito. Ngunit nagsimulang magbago ang sitwasyon nang dumating ang mga F-16 mula Netherlands, Norway, Denmark at Belgium. Natapos maghatid ang Netherlands ng 24 F-16 noong Mayo 2025. Norway nag-ambag ng 14, Denmark nangakong magbibigay ng 19 at Belgium magdadagdag ng 30 bago 2028. Pagkatapos, nagpadala ang Pransya ng 6 na Mirage 2,005 eroplano sa buong 2025 at inanunsyo ng Sweden noong Oktubre 2025 ang isang liham ng intensyon upang pag-aralan ang pag-export ng hanggang 150 SAR JAS 39 Gripen E na eroplano. Ginamit na ang F-16 at Mirages sa operasyon para harangin ang mga Russian cruise missile. Nagbigay ang mga eroplanong ito sa Ukraine ng NATO standard avionics, radar at missile capability na lampas sa visual range na hindi matapatan ng mga Soviet-era jet. Unang beses sa digmaan, naharap ang Russia sa mga jet na hindi nito alam kung paano kontrahin. Ang kawalang katiyakan na pinalala ng mga Ukrainian Point Defense Network na gumagamit ng mga sistemang Patriot, NASAMS at IRIS ay naging dahilan ng pag-aatubili ng mga piloto ng Russia na pumasok sa pinagtatalunang himpapawid. Kung gusto mong malaman kung paano nakakaapekto ang kagamitan at taktika ng kanluran sa Ukraine, mag-subscribe sa The Military Show. Nagpo-post kami araw-araw ng mga video tungkol sa mga kaganapan sa digmaan at update sa pandaigdigang geopolitics. Bukod sa pag-usbong ng Ukraine sa avionics, naging usaping pinagtatalunan para sa mga kanluraning analista ang doktrinal na tugon ng Russia. Dahil walang paraan para makuha ang dominasyon sa himpapawid laban sa Ukraine matapos mabigo noong mga unang buwan kung kailan pinakamalaki ang pagkakataon, lalo pang umasa ang Russia sa paggamit ng glide bombs. Mga bomba ito mula Soviet-era gaya ng FAB-500, FAB-1,500 at FAB-3,000 na nilagyan ng guidance at wing kits para mapakawalan ng eroplano mula 20-30 milya at agad makabalik sa ligtas na lugar. Mula sa ilang dosenang bomba kada linggo, noong unang bahagi ng 2023 tinatayang aabot na sa 100 bomba kada araw ang ginagamit ng Russia sa buong linya ng labanan pagsapit ng katapusan ng 2025. Epektibo ang estratehiyang ito sa militar sa pagtama sa posisyon ng Ukraine pero hindi naman nababawasan ng glide bomb sorties ang oras ng paglipad. Ang takeoff, biyahe sa launch zone, pagpapakawala ng sandata at pagbabalik sa base ay nakakapudpud pa rin sa eroplano. Maaring nakahanap ang Rusya ng paraan para mabawasan ang pangnanib sa kanilang mga piloto habang napapanatili ang bilis ng operasyon. Pero hindi pa nila natatagpuan ang paraan para mabawasan ang pagkapudpod ng kanilang mga makina. Malinaw at nakalulungkot. Itong ipinapakita ng lumabas na Flight Safety Report. Ang siyam na aberya sa makina sa 3 linggo ng mga eroplanong ginagamit sa glide bomb ay dulot ng paggamit sa humihinang fleet na lampas sa kanilang kayang operasyon. At ang kakayahan ng Rusya na palitan o ayusin ang mga eroplanong yon ay bumabagsak kasabay ng mismong fleet. Isang ulat ng Royal United Services Institute noong Nobyembre 2025 na pinamagatang mga kahinaan sa produksyon ng Sukhoi ay nagdetalya ng krisis sa pagmamanupaktura. Siyam lang na Su-34 na nagawa ng Rusya noong 2022 tumaas sa 13 noong 2023 at may target na 17 lang para sa 2025. Ang paghahatid ng Su-35S ay umabot sa 10 mula sa 12 na in order noong 2024. Dahil dito, ang taon ng produksyon ng Su-30, Su-34 at Su-35 na mga eroplano ay nasa humigit kumulang 20 eroplano kada taon. Batay sa dalas ng mga ulat ng Oryx, halos sapat lang ito para mapunan ang mga kumpirmadong pagkawala sa labanan, lalo na kung isasama pa ang mga tinatayang pagkawala dahil sa labis na paggamit.
Ang totoong problema ay ang tumitinding pag-iisa ng Rusya. Malaki ang pagdepende ng produksyon sa mga machine tool mula sa ibang bansa, electronics at bihasang inhinyero na marami ay umalis na ng bansa. Dahil sa mga parusa, naputol ang akses sa mga high-precision na gamit para sa operasyon ng produksyon. Ang mga Japanese CNC machine mula sa Sodic sa isang mahalagang pasilidad ay inilagay noong 2017 at garantisadong tumpak sa loob ng 10 taon. Bawal na makakuha ang Russia ng mga pamalit o ekstrang piyesa at nauubos na ang oras nila. Ang krisis sa industriya ng depensa na inilarawan ng Defense Magazine noong Nobyembre 2025 ay mas malalim pa. Ang mga kumpanyang pandepensa ng Russia ay nasa tinatawag sa mga panloob na dokumento na Manual Control Mode, isang paligoy na tawag sa pagharap sa krisis sa utang ng paisa-isang krisis sa halip na magpatakbo ng napapanatiling operasyon. Ang United Aircraft Corporation na namamahala sa produksyon ng lahat ng pandigmang eroplanong Ruso mula Su-35 hanggang Tu-95 bombers ay sangkot sa daan-daang kaso sa korte dahil sa hindi nabayarang kontratista. Ang mga kontrata sa depensa ay sinusunod pa rin sa presyong itinakda noong 2011 kahit tumaas na ang halaga ng mga pyesa ng ilang 10 o kahit 100 beses ayon sa panloob na liham. Nalulugi ang mga kumpanya sa bawat delivery. Dahil sa mobilisasyon para sa digmaan, nabawasan ang mga technical na manggagawa sa produksyon. Ang export market sa mga bansang gaya ng India, Egypt, Algeria at Vietnam na dati nagsusubsidyo sa mga delivery sa loob ng bansa na mas mababa sa gastos ay halos naglaho na. Bilang resulta, ang export ng armas ng Rusya ay bumagsak ng tinatayang 92% mula 2021 hanggang 2024 ayon sa Jamestown Foundation. Kinanselan ng Ehipto ang kontrata nito para sa Su-35. Pinili ng India ang French Rafale kaysa sa Russian Su-57. Kahit ang mga bansang interesado pa rin sa eroplanong Ruso ay nagdududa na dahil hindi kayang tiyakin ng Rusya ang oras ng delivery o mga pyesa. Halos naglaho na ang mga posibilidad ng Su-57 na ma-export. Ang Su-75 checkmate light stealth fighter ng Rusya na itinuturing na sagot sa F-35 ay halos walang naging buyer at si Belarus lang ang posibleng customer na hindi rin premium market. Nariyan pa rin ang issue sa China. Sa loob ng 20 taon, naging pangunahing customer ng Rusya ang Sina, bumibili ng Su-30 Mk fighter at nahirapang mahasa ang teknolohiya ng jet engine na wala pa sila noon. Gumagawa na ang Tsina ng ikalimang henerasyon na stealth fighter na J-25 at pang-export na J-35 habang aktibong ibinibenta ang mga ika-4 na henerasyon nilang fighter sa ibang bansa. Sa ngayon, tanging Pakistan pa lang ang nakatanggap ng J-10C habang ang mga bansa tulad ng Iran, Egypt, Indonesia at UAE ay nagpapakita ng interes o nag-e-explora ng posibleng kasunduan. Dati, umasa ang ilang bansa sa Moscow para sa abot kayang jet, pero ngayon, Beijing na rin ang nag-aalok ng parehong halaga at hindi apektado ng parusa ng kanluran ang kanilang supply chain. Lubhang naapektuhan ang posisyon ng Russia bilang abot kayang alternatibo sa kanluran sa military aviation, pati na rin ang kita mula sa export na pinopondo sa susunod na henerasyon ng pag-unlad. Ang industriya ng sibilyang abyasyon ng Russia ay nagpapakita rin ng parehong pagbagsak at ang dalawang sektor ay mas magkaugnay kaysa sa inaakala. Ang United Aircraft Corporation ang may kontrol sa produksyon ng military at sibilyang eroplano, kaya't ang mga desisyon sa pamamahala, budget at tauhan ay parehong naaapektuhan. Noong 2022, inanunsyo ng pamahalaan ng Russia ang layuning makagawa ng mahigit 1,000 bagong sibilyang eroplano para sa mga airline ng bansa pagsapit 2030. Sa loob ng 3 taon, 13 lang na sibilyang eroplano ang nagawa ng mga pabrika sa Russia. Noong 2025, isang komersyal na eroplano lang ang naihatid ng Russia sa 15 nakaplano. Ang target sa produksyon para sa 2024 at 2025 ay binawasan mula 171 eroplano pababa sa 21 at muling binawasan dahil sa tinukoy ng mga opisyal bilang mga hamon sa pondo. Ang layunin na makagawa ng 1,000 eroplano pagsapit ng 2030 ay tahimik na binago sa pampublikong agenda ng Kremlin, kung saan ang bagong plano ay naglalayong mas mababa sa 1,000 eroplanong gawa sa loob ng bansa dahil sa pagkaantala ng schedule dulot ng mga parusa at hamon sa produksyon.
Samantala, ang sibilyang fleet ng Rusya na may 700+ eroplano karamihan Airbus at Boeing ay umaasa na lang ngayon sa gray market para sa pyesa. Tinayan ng serbisyong panlabas na intelihensya ng Ukraine na posibleng mawalan ng halos 30% ng sibilyang eroplano ang Russia pagdating ng 2030 dahil sa mga parusang pumipigil sa supply ng pyesa. Nakikita na natin ang mga senyales ng pagbagsak tulad ng AN-22 mabigat na eroplanong pangkarga na nabiyak sa gitna at bumagsak malapit sa Moscow noong Disyembre 2025 at ikinasawi ng 7 tao. Ayon sa ulat, lumilipad pa rin ang eroplano 1 taon matapos ang pagreretiro nito. Malamang ito na ang huling AN-22 sa serbisyo ng Russia. Ganito ang buod ng lahat. Lumabas ang ulat ng maintenance, tinatayang pagkalugi, bilang ng produksyon, pagbagsak ng export, krisis sa utang lang industriya, kakulangan sa manggagawa, at pagkasira ng sibilyang abyasyon. Nagsimula ng matalo ang fleet ng Russia sa digmaan, pero hindi ito pangunahing dahil sa kalaban. Hindi rin mas magaling ang mga piloto ng Ukraine sa dami ng misyon. Pinipintilit ng Russia na gamitin lahat ng eroplano lampas sa limitasyon upang tapusin ang digmaan na halos tumigil na sa pagtatapos ng 2 taon nito. Hindi maitatago ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang pagbagsak na ito ng pangmatagalan. Sa malayong bahagi ng Ukraine, may kakaibang nangyayari. Alam ito ng mga sundalo ng Russia. Madalas na nila itong makita. Kapag may isa sa kanilang mga kasama na tumapak sa lugar na ito, alam nilang ang sundalong kakapasok lang ay naka-countdown na ang oras niya. Mayroon silang 12 minuto pitong, daan at 20 segundo lang sa nakakatakot na lugar na ito bago mangyari ang hindi maiwasan. Ang mga sundalo ng Rusya sa Ukraine na yon ay may 12 minuto mula pagpasok nila rito, ni hindi man lang sila tumatagal ng kasintagan ng mga mayfly sa Ukraine ngayon. Anong lugar na yon? Stepnohirsk. Malapit sa ilog Kinska at napapalibutan ng Lukyanivska at Primorska, ang Stepnohirsk ay naging patibong ng kamatayan para sa mga sundalong Ruso. Ngunit ito ay patibong na patuloy silang pinapapasok ni Putin. Kailangan gawin yon ng leader ng Russia dahil nakikita niya ang Stepnohirsk bilang isa sa mga mahalagang teritoryo na kailangang masakop ng Russia kung nais nilang umabante pahilaga patawid sa ilog Kinska at patungo sa lungsod ng Zaporizhia. Ang maliit na pamayanang ito, nawasak na dahil sa digmaan, ay talagang inabandona na. Wala nang sibilyan, puro sundalong Ruso na lang ang lihim na gumagalaw sa mga kalye. Batid nilang bawat hakbang pasulong ay maaring iyon na ang huli nila. Laging nakamasid ang mga drone ng Ukraine. Nakaabang ang mga sundalo nito at nagpapalit sila ng pwesto batay sa nakikita ng mga drone hanggang sa mapwesto sila para umatake. Ito ang realidad ng Stepnohirsk para sa mga sundalong Ruso. Ayon sa isang sundalong Ukrainian na may call sign na Siam, sinabi niya sa Times, "Sa tingin ko, 12 minuto lang ang inaasahang buhay ng namobilisang Ruso dito. Ang halaga ng kanyang buhay, ayon sa ginastos na bala at FPV para patayin siya, ay nasa $56,000. Isipin natin ang sarili bilang sundalong Ruso na ipinadala sa Stepnohirsk. Pagkatapos maglakad ng milya-milya sa kill zone para makarating dito, pag-uusapan natin yan mamaya sa video. Papasok ka sa dating payapang pamayanan. Maganda sanang tirahan dito bago ang digmaan. Sa gitna ng Stepnohirsk, may 9 na matataas na gusali, napapalibutan ng mga bahay. Tahimik ang baryo na may 5,000 katao at maganda ang paligid. Hindi yon ang makikita mo kapag tumawid ka sa hangganan papasok sa pamayanan. Ang lahat ng 9 na matataas na gusaling yon ay binomba hanggang sa tuluyang nawasak. Nasunog ang mga magagandang bahay at wala nang bakas ng 5,000 dating nakatira rito. Isang kakaibang katahimikan na lang ang natira. Isang katahimikan na alam ng sinumang napunta sa gitna ng bagyo ay senyales ng panganib. Walang ibong kumakanta, walang bakas ng buhay saan man. Nangingilabot ka, pero alam mong dapat ka magpatuloy. Ipinag-utos ito ni Putin. Bigla, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Malakas na ugong ng reconnaissance drone sa itaas na nagtulak sa iyo magtago agad sa anumang masisilungan. 5 minuto pa lang, mula nang pumasok ka sa Stepnohirsk, natagpuan mo ng sarili mong nagtatago sa likod ng pader ng nasunog na labi ng isang bahay. Nagdarasal sa kung sinumang Diyos na pinaniniwalaan mo na sana, ay naging mabilis ka para makaiwas sa drone ng Ukraine. Hindi ka naging mabilis. Hindi mo lang alam yon sa ngayon. Sa isang lihim na command center, handa na ang drone operators ng Ukraine para patayin ka.
Ang video mula sa reconnaissance drone na lumilipad sa taas mo ay real-time na ipinapadala. Kaya tuldok ng init ka na lang sa thermal imaging camera. Alam ng mga puwersang nagtatanggol ng Ukraine ang lokasyon mo? At ilang minuto na lang ay papalitan na ang tunog ng reconnaissance drone ng FPV strike drone. Nagtatago ka. Bawat minuto parang isang oras. Sa wakas, matapos ang 5 minuto, iniisip mong ligtas ka ng gumalaw. Wow, 10 minuto pa lang halos napahamak ka na. Hindi pa talaga. Habang sumisilip ka sa pader na akala mong ligtas, may drone ng Ukrainian na paparating. Nasa likod mo na. Pero di mo naisip lumingon habang naghahanap ka ng ruta sa Stepnohirsk. Nang marinig mo ang ugong, huli na. Direktang tumama ang drone at natapos ang iyong buhay. Tumagal ka ng 12 minuto. Muling gumalik ang Stepnohirsk sa dati nitong nakakakilabot na katahimikan. Naghihintay ng susunod na malas na kaluluwang Ruso na papasok. Ganito ang sinapit ng maraming sundalong pumapasok sa bagong baryong ito ng kamatayan. Hindi maiwasan para sa karamihan. Sa ngayon, habang hawak pa rin ng Ukraine ang kontrol sa Stepnohirsk, nasa kanila ang lahat ng kalamangan sa pakikipaglaban sa mga tropang umaatake ng Russia. Ayon sa ulat ng UKR Informed noong Enero 14, na tumalakay kung paano tinatangkang pasukin ng Russia ang Stepnohirsk na nasa mataas na lugar. Para sa Russia, ginagawa nito mahalaga sa estratehiya ang baryo. Ipaliwanag pa namin ito ng mas detalyado sa ilang sandali. Sa ngayon, pabor sa Ukraine ang mataas na lugar. Ang paglalagay ng mga operator ng drone at artilyera sa burol ay nagbibigay sa Ukraine ng malinaw na tanaw sa baryo at paligid. Mas pinadadali rin ng mataas na lugar para sa mga operator ng drone na paliparin ang kanilang reconnaissance at FPV drones. Lalo na dahil sa mas magagandang signal na dulot ng ganitong uri ng teritoryo na nagpapahintulot sa mga drone na ito na maghanap pa sa loob ng lungsod para sa sinumang sundalong Ruso na sapat ang katangahan para pumasok. Sa sarili nitong pagsusuri, idinagdag ng Combat Veteran News na ang tubig ay isa pang suliranin na kinakaharap ng mga sundalong Ruso. Ang Stepnohirsk, na mga 30 kilometro o humigit kumulang 18.6 milya ang layo mula sa lungsod ng Zaporizhia, ay pinagsasama ang mataas na lugar nito sa malalalim na mababang bahagi. Nasa isang geographical na napakahirap na lokasyon ito ayon sa Combat Veteran News. Dahil ang buong reyon dito ay bahagyang binaha at ibig sabihin nito ay walang sinuman ang talagang makakaukupan ng alinmang bahagi rito. Habang kontrolado ng Ukraine ang mataas na lugar sa Stepnohirsk, napipilitang duman ang mga puwersa ng Russia sa malamig at binahang lupa at karaniwang namamatay sila sa loob ng 12 minuto pagpasok sa baryo. Kailangang itanong ang malinaw na tanong, bakit? Nabanggit na natin ang isa sa mga dahilan na ang Russia ay sumusubok na sumulong papunta sa lungsod ng Zaporizhia o kahit papaano ay gusto nilang sumulong. Harang sa daan ng Rusya ang ilog Kinska na kailangan nilang tawirin. Para matawid iyon, kailangan ng Russia ng mas maraming teritoryo sa timbog ng ilog para magkaroon ng ligtas na lugar ang kanilang mga sundalo sa pagsulong pahilaga. Ang Stepnohirsk, kasama ang Primorska at Lukyanivska, ay magbibigay sa Russia ng ligtas na lugar para subukang tawirin ang ilog Kinska papunta sa lungsod ng Zaporizhia. Dahil mahalaga ang lungsod na ito, iniutos ni Putin ang pagpapadala ng 20,000 sundalo sa Stepnohirsk. Sa pagsakop sa baryo, makakakuha ang Russia ng mataas na posisyon at ruta sa lungsod na may pinakamalaking aktibong paggawaan ng bakal sa Ukraine. Ayon sa Times, sinabi ni Mongol, commander ng Farata Group, isang unit ng espesyal na puwersa sa military intelligence ng Ukraine, na ang pagkawala ng Zaporizhia ay magiging napakasakit para sa militar ng Ukraine. Ang pagkawala ng Stepnohirsk ay magpapadali sa kalaban na lampasan ng harang, magpasulong ng artilyera at mga sistemang walang tripulante, at araw-gabing bombahin ang Zaporizhia ayon kay Mongol. Magdudulot ito ng takot sa civilian at makataong krisis, pati kondisyon para sa okupasyon at pagkawala ng sentrong panrehiyon. Ibinahagi rin ng Combat Veteran News at UKR Informed ang impormasyon ukol sa artilyerya. Habang plano ng Russia tumawid sa ilog Kinska, malapit ang Stepnohirsk sa Zaporizhia, kaya maaring simula ng artilyerya ng Russia ang pambobomba bago pa ang pagtawid. Maaring simula ng Russia ang pambobomba sa labas ng lungsod bilang paghahanda sa okupasyon, ayon sa Combat Veteran News. At muli, tandaan ang mataas na lugar sa loob at paligid ng Stepnohirsk. Iyan ang perpektong teritoryo para sa mga crew ng drone at artilyera ng Russia upang maghanda at masimula nilang bombahin ang lungsod ng Zaporizhia. Ayon sa UKR Inform, ang pagkontrol sa Stepnohirsk ay magbibigay sa Russia ng kontrol sa mga rutang logistikal mula Zaporizhia patungong Huliapola at Orokhiv.
Ibinunyad ni Mongol ang nais ng Russia na takutin ang sibilyan. Isa pa itong dahilan kung bakit masaya nilang isinusugal ang mga sundalo sa Stepnohursk Grinder. Bago natin talakayin ang puntong ito ang The Military Show at ibinibigay namin sa inyo ang buong larawan, hindi lang ang mga headline. Sigurado mag-subscribe kayo sa channel kung gusto niyong manatiling nauna sa balita. Hindi simpleng dulot ng pananakop ng Russia sa Ukraine ang kanilang kampanya laban sa mga sibilyan. Isa itong pangunahing estratehiya at ito ay ginamit ni Putin para pumatay ng 15,100 at 72 sibilyan sa Ukraine at nasugatan pa ang 41,378 hanggang Enero 31. Ang pambobomba sa mga lungsod na may mga sibilyan ay mahalagang bahagi ng estratehiya ng Russia gaya ng sa lahat ng sinakop nilang rehiyon sa Ukraine. Sabi ng New Voice of Ukraine noong Pebrero 23, lalo pang pinatitibay ng Russia ang estratehiyang nakatuon sa sibilyan sa 2026. Bukod sa patuloy na drone strike sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine buong taglamig, gumagamit na rin ang Russia ng paninira at asasinasyon para maghasik ng takot sa mga lungsod ng Ukraine. Inilipat na ang pag-atake mula sa energy grid papunta sa infrastruktura ng riles na pansibilyan at mga rutang supply ng Ukraine, ayon sa New Voice of Ukraine. Ngayon, nagpapadala ang Russia ng mamamatay tao sa mga lungsod ng Ukraine para tugisin ang mga lider ng reyon. Katulad ng Operation Enigma 2.0 na tumarget sa mamamahayag, pampublikong personalidad, at mahahalagang miyembro ng komunidad ng intelihensya ng Ukraine gaya ni Andrei Yusov ng HUR. Para sa Russia, mahalaga ang Stepnohirsk dahil maaring magbukas ito ng daan sa pagsakop sa lungsod ng Zaporizhia. Kahit hindi mangyari, pinapayagan pa rin nito si Putin na ituloy ang kanyang marahas na kampanya laban sa mga sibilyan ng Ukraine. Dahil sa dalawang layuning ito, madalas magpadala ang Russia ng sundalo sa 12 minutong landas ng kamatayan sa Stepnohirsk na parang pagpapakamatay. Samahan niyo kami habang ilalantad namin kung hanggang saan handang umabot ang Russia at kung gaano kalaki ang pinsalang ipapataw nila sa sarili nila para lang makuha ang maliit na pamayanang ito. Sa ngayon, sapat ng alam na mahalaga para sa Russia ang Stepnohirsk, kaya hindi lang karaniwang sundalo ang ipinapadala nila rito. Pinapapadala ni Putin ang pinakamahusay sala at isa yung napakasamang desisyon. Ayon sa Times, nagpadala ang mga Ruso ng 2 paratroop division, isang motorized rifle division, at isang Spetsnaz brigade sa baryo. Ang mga elite sundalo ng Russia ay tumatagal ng humigit kumulang 12 minuto sa death trap ng Stepnohirsk, kaya nawawala ng Russia ang ilan sa pinakamagagaling nila. Ang tanong na maaring isawalang bahala ni Putin, anong matitira sa Russia pagkatapos? Kung makuha nilang Stepnohirsk, mauubos ang ilan sa pinakamagagaling nilang sundalo. Kaya mga kulang sa training, na reserba na lang ang matitira para sa paglusob sa Zaporizhia. At ipinapalagay nito na magagawa pa ng mga elite na puwersa ng Russia na makuha ang baryo. Kung hindi nila magawa ang trabaho, ang mga reserba ang kailangang magpatuloy. Kung ang pinakamagagaling ng Russia ay tumatagal ng 12 minuto, baka ang pinakahina nilang sundalo ay hindi umabot ng 12 segundo. Para sa Ukraine, vulnerable man ang Stepnohirsk. Pero nagbigay ito ng pagkakataon sa kanila. Magpapadala ang Russia ng kanilang elite na puwersa sa baryo. Pwedeng tumugon ng Ukraine sa parehong paraan sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang pinakamagagaling. Hawak ng sundalo ng Ukraine ang lahat ng benepisyo ng Stepnohirsk na gustong makuha ng Russia. Totoo, mas marami ng 71 ang mga sundalo ng Russia kaysa sa Ukraine, gaya ng binanggit ng Times. Pero marami sa kanila ay miyembro ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine o HUR at sinusuportahan sila ng mga veteranong sundalo ng infantry sa lupa, mga unit ng territorial defense at mga operator ng drone. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa kakayahan ng Ukraine na gawing isang nakakakilabot na impyerno ang Stepnohirsk na parang galing mismo sa bangungot ng Russia. Matalino ang Ukraine, hindi agad sumugot para pigilan ng mga puwersang Ruso sa pagsakop sa baryo. Maingat at kalkulado ang bawat kilos ng Ukraine sa Stepnohirsk, gaya ng ipinakitang pag-atake na ibinahagi ng Times. Ayon sa ulat, madalas palaysin ng assault team ni Mongol ang mga sumisingit na Ruso sa Stepnohirsk at ipinapakita ng radio communication sa isang operasyon ang kanyang estilo. Masama, alam na ng kalaban na paparating tayo, sabi ni Mongol sa squad commander, matapos matukoy ng Ukraine ang mga sumingit na kalabang nakapwesto na at nakalusot sa 12 minutong sumpa. Ngayon, nagre-reconnaissance pa ang kalaban. Bantayan kung saan sila nagmamasid at magtago lang na parang mga daga, ganap na katahimikan sa radyo. Ang pasensya ay isang birtud para sa Ukraine sa Stepnohirsk. Kahit mabilis nilang napaalis ang mga sundalong Ruso sa baryo.
Ipinapakita nitong 12 minuto ay posibleng sobra para sa karamihan ng sundalong Ruso. Marami ay ilang minuto lang, at yung bihirang nakakagawa ng trinsera ang nagpapataas ng average. Kahit ano paman, maganda ang nagiging resulta ng Ukraine sa estratehiyang ito sa Stepnohirsk. Noong Pebrero, 25 ibinahagi ng Defense Intelligence ng Ukraine sa Telegram ang mga bagong opensibang galaw ng Ukraine. Mukhang teritoryo na ngayon ng Elite Artan Unit ng HUR ng Ukraine ang Stepnohirsk, at napalayas nila ang mga puwersa ng Russia mula sa baryo. Ang operasyon ay sinagawa sa gitna ng komplikadong logistika at patuloy na pagtatangka ng kalaban na ipagtanggol ang kanilang posisyon gamit ang meat assaults. Ang mga mandirigma ng Artan, kasamang Department of Active Operations ng HUR, Ministry of Defense at Defense Forces ng Ukraine, ay muling nabawi ang mahalagang posisyon at nakatulong sa pagpapabuti ng tactical na sitwasyon sa bahagi ng front, ayon sa Telegram post. Sinira ng Ukraine ang mga tauhan at kagamitan ng Russia, kung saan ilang dosenang sundalong Ruso ang napatay. Dagdag pa rito, nagawang makuha ng Ukraine ang kontrol sa ilang mahahalagang daanan ng supply na ginagamit ng Russia para suportahan ang kanilang mga puwersa sa Stepnohirsk, na lalo pang magpapahina sa mga pag-atake ng bansa sa hinaharap. Ito ang bunga ng mga ginawa ng Ukraine sa Stepnohirsk nitong mga buwan. Ang sumpa ng 12 minuto ay sumira sa mga pagtatangka ng Russia na bumuo ng isang malakas na puwersa para sa pag-atake, na nagbigay ng pagkakataon sa Ukraine na magsagawa ng mga kontra-atake. Pero may isa pang punto sa mga kontra-ataking yon na dapat ding banggitin. Starlink. Sinadya ng operatiba ng HUR ng Ukraine na sa huling bahagi ng Pebrero, gumanti laban sa mga puwersa ng Russia na gustong sakupin ang baryo. Mas maaga noong buwan, pinutol ni Elon Musk at SpaceX ang access ng Russia sa mga illegal na Starlink terminal na gamit nila sa pagkoordinado ng puwersa sa harapan. Para sa mga mananakop ng Stepnohirsk na hiwalay at hinahabol ng Ukraine, ang pagkawala ng Starlink ay naging hudyat ng kanilang kamatayan. Hindi na nila kayang bigyang katwiran ang kanilang mga paglusob na halos pagpapakamatay sa baryo, dahil alam nilang ang mga puwersang nasa likuran nila ay hindi na makakakoordinado at hindi na kayang palawakin ang anumang tagumpay na maaring nakuha nila. Ibig bang sabihin nito na titigil ng Russia sa pagtutulak ng mga sundalo papunta sa Stepnohirsk? Walang pag-asa. Sinabi namin kanina na ilalantad namin hanggang saan kayang gawin ng Russia para makuha ang Stepnohirsk. Ang kalupitan ni Putin na ibinubuhos niya sa sarili niyang mga sundalo halos kasintindi ng sa Ukraine ay nagsisimula pa lang sa paglapit sa lungsod. Tulad ng itinuro ng Combat Veteran News, kailangan tahakin ng mga sundalong Ruso ang isang mapanganib na paglalakbay mula sa pamayanan ng Kamyanska bago pa man sila makarating sa Stepnohirsk. Ang biyahe ay mga 45 kilometro, 2 tuldok, 5-3 tuldok, 1 milya, at madalas nilalakad ng karamihan sa mga sundalo sa bukas na terrain na isang lantad na kill zone. Isipin mong nagmamartsa lang ang mga tropang Ruso sa mga bukas na bukirin papuntang pinag-aagawang bayan. Alam mo kung gaano katindi ang attrition ayon sa Combat Veteran News. Tandaan, nagpadala ang Rusya ng 20,000 sundalo para sa opensiba sa direksyon ng Stepnohirsk. Ang katotohanan ng patuloy pa ring nakakakuha ng tagumpay ang Ukraine, kahit na may napakalaking kalamangan sa tao ang Rusya, ay nagpapakita na ang sinusubukang makamit ni Putin sa Stepnohirsk ay wala ng iba, kundi ang pagpapadala ng kanyang mga sundalo sa tiyak nilang kamatayan. Paano kung matalinong sundalong Ruso ka? Alam mo ang 12 minutong sumpa? At alam mong walang saysay magmansa sa lungsod na tiyak na papatay sa'yo agad. Tatanggihan mo bang utos na ipadala ka sa isang misyon na tiyak na ikamamate mo? Papasok sa isang lungsod na mananatili pa rin kahit patay ka na? Maaaring ayaw mo, pero sinisiguro ng Rusya na hindi mo matatanggi. Noong Pebrero, 24 iniulat ng BBC ang panayam nila sa 4 na nahuling sundalong Ruso. Ayon sa isang sundalo, nakita niyang personal kung paano malamig na pinatay ng isang komandanteng Ruso na ginawaran bilang bayani ng Rusya ang mga sundalong tumanggi sa utos niya. Nakita ko mismo, mga 2-3 metro lang ang layo. Click, clack, putok. Karaniwan sa militar ng Rusya ang pagpatay sa mga tumatanggi, kaya napapahamak ang mga inutusang sakupin ang Stepnohirsk sa sitwasyong parehong talo. Pwede lang silang magtagal ng 12 minuto sa baryo o barilin agad ang sarili nilang komandante. Kung may tiwaling komandante at aminin nating laganap ang korupsyon sa mataas na pamunuan ng Rusya, pwedeng maglagay ang mga sundalo para makalusot. Ayon sa Institute for the Study of War, may mga sundalong Ruso na nagbabayad ng hanggang 30,000 pounds o 40,600 dolyar para makaiwas sa mga utos na parang pagpapakamatay. Marahil, may mga komandante malapit sa Stepnohirsk na kumikita ngayon
dahil sa masamang reputasyon ng baryo. Para sa di makakabayad, tumatakbo ng oras. Mayroon silang 12 minuto bago dumating ang hindi maiiwasan. At kahit dumating na yon, maghihintay pa rin ang Stepnohirsk sa susunod na sundalong Ruso na makakatakas mula sa kill zone at mapupunta sa apoy na sobrang init na walang mananakop na Ruso ang makakaligtas. Ang nangyayari ngayon sa Stepnohirsk ay kagaya rin ng naranasan sa Pokrovsk noong pag-atake ng Russia sa lungsod na yon. Ang sumpa ng Pokrovsk ay mas naging laganap pa sa hukbong Ruso kaysa sa 12 minutong sumpa ng Stepnohirsk. At maaari mong malaman ang lahat tungkol dito kung papanoodin mo ang aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung nagustuhan mong video na ito at gusto mo pang makakita ng mas maraming balita tungkol sa realidad na kinakaharap ng mga puwersa ng Russia sa Ukraine. At salamat sa panonood.